Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1161-68. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa oras na patayin ni Yang Chun si Alvin at ipaghiganti ang kanyang kapatid, hihingi ako ng pabor sa kanya, irekomenda ako bilang alagad ng Martial Emperor na nasa likod niya. Ang mga mata ni Gareth yun ay kumikinang sa kinang habang siya ay may tiwala na ekspresyon. May utang siya sa akin, kaya mahirap para sa kanya na tanggihan ang aking kahilingan. Ang alagad ng isang Martial Emperor. Ito ang tunay na intensyon ni Gareth. Matagal bago niya masaksihan si Emerson na pinatay ni Alvin, ang ideyang ito ay pumasok sa kanyang isipan. Naisipan niyang gamitin ang pagkamatay ni Emerson at si Alvin para hindi matanggihan ni Yang Chun ang kahilingan niyang ito. Tungkol sa bahagi kung saan hiniling niya kay Alvin na maging sect leader ng Yin Yang sect mamaya, iyon ay maliit na bahagi lamang ng kanyang plano upang manatili si Alvin sa sekta. Kung hindi siya gumawa ng ganoong kahilingan, hindi na sana mananatili si Alvin. Sa oras na iyon, wala na itong silbi kahit nahanapin pa niya si Yang Chun. Napakalawak ng Cloud Continent. Maaaring hindi niya mahanap si Alvin na umalis na sa Yin Yang sect para ipaghiganti ang pagkamatay ni Emerson. Kung hindi mahanap ni Yang Chun si Alvin, hindi niya magagawang ipaghiganti si Emerson, at nangangahulugan iyon na hindi na siya magkakaroon ng anumang pabor sa kanya. Hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Dahil dito, hinikayat niya ang Yu Brothers na anyayahan si Alvin na maging sect leader ng Yin Yang sect sa isang pagkakataon, at ipaunawa sa kanya ang kahilingang iyon ng may katwiran at damdamin. Sa huli, noong gusto ni Alvin na palitan ang pangalan ng Yin Yang sect nang hindi pumuputok ng isang takip mata. Ito ay dahil alam niyang hindi na mabubuhay ng matagal si Alvin. Habang ang grupo ng mga disipulo ng Alvin sect ay umalis sa Alvin Peak upang hanapin sina Kelly at Megan, ang balitang kumalat mula sa kanilang mga bibig na parang isang bagyo. Ang Yin Yang sect ay pinalitan na ng Alvin sect. Ang Yin Yang sect ay wala na sa mundong ito. Emerson, ang Peak Master ng Yang Peak ng Yin Yang sect, ay pinatay ang dating Peak Master ng Yin Peak na nasa closed door hilang, na naging sanhi ng matinding sama ng loob sa kanya ng kanyang mga tauhan. Sa kritikal na sandaling iyon, lumitaw ang isang batang powerhouse at pinatay si Emerson. Ang batang powerhouse na iyon ay si Alvin, ang kasalukuyang sect leader ng Alvin sect. Sa ilang sandali, tila Alvin Peak ang mata ng bagyo at ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa bagay na ito sa lahat ng dako. Ngayon, alam na ng lahat na wala na ang Yin Yang sect. Ang Alvin sect ay pinakawala na ngayon sa mundong ito, at hindi lamang iyon, mayroon itong isang bata at makapangyarihang sect master. Ang balita ay mabilis na kumalat sa bawat direksyon. Hindi nagtagal, halos umabot na ito sa bawat sulok ng lugar na malapit sa Stream River, malapit sa southern area ng Inner Land. Isang maliit na lungsod ang nakatayo sa tabi ng lugar na malapit sa Stream River, patimog ng Inner Land. Bagamat ito ay maliit, ito ay lubhang masigla. Ito ay lalo na para sa mga restoran na abala sa aktibidad sa buong araw. Sa araw na iyon, dalawang hindi inaasahang bisita ang dumating sa maliit na lungsod. Sila ay dalawang magiliw at matikas na babae na nakasuot ng puti na may belo ang mukha. Gayunpaman, kahit na sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang nakalantad na mga mata sa taglagas at nakapensil na mga kilay, sapat na upang makita na marahil sila ay may katangi tanging, maganda, at may isla na mga mukha na maaaring magpabagsak sa mga malalaking bansa sa kabila ng pagsusuot ng mga belo. Sinabi ng isa sa mga babaeng may mapang-akit na mga mata sa isa pang babae na medyo mukhang walang muwang sa paghusga sa kanyang mga mata, "Younger Sister Kelly, magpahinga muna tayo para sa tanghalian bago tayo magpatuloy sa ating paglalakbay." "Sige." Bahagyang tumango ang huli at walang pag-aalinlangan na sumang-ayon. Pumasok ang dalawang babae sa lungsod at nakahanap ng restaurant bago umupo sa tabi ng mesa sa tabi ng bintana. Bihira din ang mga babae na lumitaw sa lungsod na ito, lalo na ang mga babaeng kasing ganda ng mga bulaklak. Sa sandaling tumingin ang dalawang babaeng ito, agad nilang nakuha ang atensyon ng maraming customer sa restaurant. Gayunpaman, bagamat ang dalawang babaeng nakatalukbong ito ay nakaakit ng karamihan sa mga customer, hindi marami sa kanila ang nangahas na makipag-usap sa kanila.
Walang makapaghula kung ang dalawang babaeng ito ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas o hindi. Kung gagawin nila, malamang na mamatay sila kung maglakas loob silang kumilos ng buong tapang. Dahil dito, walang nang-ahas na kumilos. Hindi nagtagal, muling naging masigla ang kapaligiran ng restaurant. Bagamat ang ilan ay nakatitig sa dalawang babae na parang mga sakam na tigre, naglakas loob lamang silang manatili sa kanilang mga iniisip sa halip na kumilos. Hoy, narinig mo na ba ang balita? Wala na ang Yin Yang sect. Biglang bumagsak ang malakas na boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa daldala ng lahat sa restaurant, na umaakit sa atensyon ng maraming tao. Wala na ang Yin Yang sect. Don't tell me na demolish na. Agad namang nagliwanag ang mga mata ng marami habang nakatingin sa nasa middle-aged na customer. Ha! Sa sandaling ito, maging ang dalawang babaeng nakatalukbong na nakaupo sa tabi ng bintana ay hindi maiwasang mapatingin sa nasa katanghaliang gulang na customer bago nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Sister Megan, kakaalis lang natin sa Yin Yang sect kanina, pero bakit nila sinabi na wala na ito? Tanong ng isa sa isa. Huwag mong masyadong seryosohin ang balitang iyan sa labas. Umiling ang ibang babae bilang sagot. Ang dalawang babaeng ito ay walang iba kundi sina Kelly at Megan na kalalabas lang sa Yin Yang sect hindi pa nagtagal. Pagkaalis nila, nagsimula silang magtanim habang patungo sila sa hilaga. Ang kanilang destinasyon ay ang Yuhan Valley na nasa hilagang bahagi ng Innerland. Ang Yin Yang sect ay isang first-rate na puwersa. Paano ito nalipol ng ganoon kadali? Nagpatuloy ang nasa katanghaliang gulang na customer. Then, anong nangyari? Eksakto. Huwag mo na kaming hulaan. Bilisan mo sabihin mo. Maraming mga customer ang bumulong sa kanya. Ang kwentong ito ay dapat na nagsimula noong panahon na ang Peakmaster at ang Vice Peakmaster ng Yin Peak ng Yin Yang sect ay nagpunta para sa closed-door hilang. May chismis na si Emerson, ang Peakmaster ng Yang Peak ng Yin Yang sect ay nabaliw at pinatay sila nang silang dalawa ay nasa gitna ng closed-door hilang. Mabagal na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na customer, sa totoo lang, kung ang Peakmaster at ang Vice Peakmaster ng Yin Peak ng Yin Yang sect ay nasaktan, hindi sila matatakot kay Emerson. Gayunpaman, silang dalawa na nasugatan na ay hindi makakalaban ni Emerson. Hingal. 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 Nang marating ng nasa katanghaliang gulang na customer ang bahaging ito ng kanyang kwento, agad na napuno ng sunod-sunod na hingal ang restaurant. Ano ang gustong gawin ng Peakmaster ng Yang Peak ng Yin Yang sect na iyon? Bakit niya pinatay ang dalawang powerhouse mula sa sarili niyang sekta? O baka naman, fake ang balitang ito kung tutuusin. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang mga pagdududa. Narinig ko na si Emerson, ang Peakmaster ng Yang Peak ng Yin Yang sect, ay gustong maging sectmaster mismo ng Yin Yang sect, kaya nagpasya siyang samantalahin ang pagkakataong lipulin ang dalawang malalaking hadlang na ito sa Yin Peak, patuloy ng nasa katanghaliang gulang na customer. Well, pwede naman. Matagal na panahon na ang nakalipas, narinig ko na ang taong gustong maging sect leader ng Yin Yang sect ay dapat magkaroon ng lakas na kayang madaig ang lahat sa sect. Kung hindi, ang Yin Yang sect ay maaari lamang utusan ng Peakmaster ng Yin Peak at ng Peakmaster ng Yang Peak. Maraming tao ang tumango. Hindi ko inaasahan na kakalat ang bagay na ito. Lalo na sa lugar na ito. Isang kislap ng kinang ang sumilay sa taglagas na mga mata ni Megan. Bahagyang gumalaw ang mapupulang labi sa ilalim ng belo habang umuungol siya sa boses na tanging si Kelly lang ang nakakarinig. Sister Megan, miss ko na si Master at Senior Sister. Ang taglagas na mga mata sa ilalim ng natural na arched brows ay kumikinang ng maliwanag. Ang mga luha ay nagbabantang bumagsak anumang oras, na nagmumukha sa kanya na kaawa-awa, kaya't ang isa ay magkaroon ng udyok na magmadali upang yakapin siya. Miss ko na rin sila. Huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti natin sila, mataimtim na sabi ni Megan. Sige. Masunurin namang tumango si Kelly. Kung gayon, sa kasong ito, ang Peakmaster na iyon ng Yang Peak ng Yin Yang sect ay dapat na naging sect leader ng Yin Yang sect ngayon. Ngunit, bakit mo sinabing wala na ang Yin Yang sect? Huwag mong sabihin sa akin iyon dahil ang Yin Yang sect ay nawala na ang kanilang dalawang powerhouse. Na-demolish ba sila ng iba pang magkatunggaling puwersa?
Isang boses ang umalangaw-ngaw at nakakuha ng atensyon ng lahat, kasama sina Megan at Kelly. Agad na tumingin ang lahat sa nasa katanghaliang gulang na customer. Syempre hindi. Umiling ang nasa edad na customer. May kabuuang 4 na makapangyarihang tao sa Yin Yang Sect. Bukod sa 2 mula sa Yin Peak, mayroon pang 2 sa Yang Peak. Hanggat ang 2 mula sa Yang Peak ay nandoon pa, walang ibang puwersa ang maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Hindi lang iyon, ayon sa mga chismis, ang Peakmaster na si Emerson ay talagang may kahanga-hangang background. Pakiusap, hindi ko alam kung gaano kahanga-hanga ang background nito. Bueno. Narinig ko lang ang lahat ng ito mula sa sabi-sabi sa paligid ko, marahil ay hindi rin alam ng maraming tao sa Yin Yang Sect ang background ni Peakmaster Emerson, dagdag niya. What the hell? Saglit, marami sa kanila ang nakatingin sa nasa katanghaliang gulang na customer na may pang-aalipusta. Ang ilan ay nagpakita pa sa kanya ng kanilang gitnang daliri. Dali, pumunta sa pangunahing punto. Bakit mo nasabi na wala na ang Yin Yang Sect? Bueno, kailangan ko pa ring magsimula sa oras na ang Peakmaster at ang Vice Peakmaster ng Yin Peak ng Yin Yang Sect ay nagpunta para sa closed door hilang. Nabalitaan ko na ang Vice Peakmaster ay may 3 direktang disipulo na kasing lapit ng magkapatid na babae. Lahat sila ay mga dilag na kayang magpabagsak ng buong bansa. Ang anak ng Peakmaster ni Yang Peak at ang kanyang anak, nahulog sa isa sa kanila. Sa ilalim ng mga tingin ni Kelly at Megan, ang nasa katanghaliang gulang na customer ay nagpahayag ng kanilang mga kwento. Sa huli, naabot niya ang bahagi kung saan namatay ang kanilang senior sister na si Elsa para sa kanilang kapakanan para tulungan silang makatakas at mabuhay. Bagamat handa na sila sa pag-iisip, ang magaganda at maseselang katawan ni Kelly at Megan ay hindi maiwasang manginig ng kaunti habang ang kanilang mga mata sa taglagas ay natubagan sa sandaling makumpirma ang kanilang hinala tungkol sa pagkamatay ng kanilang senior sister na si Elsa. Senior sister. Mahigpit na hinawakan ni Kelly ang kanyang maliliit na kamao. Walang tunog ang pagtulo ng kanyang mga luha ngunit hindi nagtagal ay sumangga mula sa kanyang origin energy. Matapang na mga dilag. Hindi dapat matalo ang mga babae sa lalaki. Matapos mabalitaan ng grupo ng mga customer sa restaurant na hindi nagpakawala si Elsa na isakripisyo ang kanyang buhay para iligtas ang kanyang 2 junior sisters, bawat isa sa kanila ay nagtaas ng hinlalaki at pinaulanan siya ng mga papuri. Narinig ko na sa sandaling pinatay si Elsa, agad na hinabol ni Emerson at ng kanyang anak ang kanyang 2 junior sisters. At sa sandaling ito, isang dambuhalang 5 kulay na sword ray ang lumitaw mula sa langit, na tumusok sa gitna ng bundok ng Yang Peak, na naging sanhi ng pag-aalburoto ng lava sa loob ng Yang Peak. Dahil doon, naging aktibong bulkan ito kahit na orihinal na patay. Nagpatuloy ang nasa katanghaliang gulang na customer. Sino ba talaga ang mapangahas? Maraming tao ang agad na natigilan. Sa totoo lang, halos lahat ng martial monarch na may sapat na lakas ay maaaring tumagos sa Yang Peak sa pamamagitan lamang ng pag-indayog ng kanilang espada. Gayunpaman, ito ay isang bagay upang magawa ito, at isa pa ang magkaroon ng lakas ng loob na talagang hilahin ito. Ang ganitong aksyon ay makakasakit sa Yin Yang Sect, isang kakila-kilabot na higanti sa kanyang sarili. Maliban kung ang isa ay may pinakamakapangyarihang lakas at walang takot sa Yin Yang Sect, tiyak na mamamatay ang isa. Bueno, kung pag-uusapan natin ang taong ito na naglunsad ng pag-atake, sisimulan natin ang kwento mula sa 2 babaeng nakatakas mula sa pagkakahawak ni Emerson at ng kanyang anak, patuloy ng nasa katanghaliang gulang na customer. Ano ang kinalaman nito sa kanila? Napakaraming tao ang napakunot noo dahil sa pagkataranta, ang kanilang mga pag-uusyoso ay higit na nangunguna sa kanila. Saglit, maging ang 2 babae mismo, sina Kelly at Megan na nakaupo sa tabi ng bintana ay pansamantalang pinigilan ang kanilang kalungkutan sa kaibuturan ng kanilang mga puso habang sabay nilang tinitingnan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang mga babaeng tinatitigan niya ay walang iba kundi silang 2. 1162. Ito ay usap-usapan na ang powerhouse na Samira kay Yang Peak ay ang fiancé ng 2 babae. Ang nasa katanghaliang gulang na customer ay umiling sa isang hininga. Fiancé. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ng customer, ang buong restaurant ay nagkagulo. Young Master. Lumiwanag ang malinaw na kayumangging mga mata ni Kelly ngunit di nagtagal ay lumabo muli.
Hindi siya naniniwala na ang kanyang Young Master ay magkakaroon ng kakayahang sirain ang Young Peak. Hindi ako makapaniwala na talagang magpapakalat si Emerson ng ganoong peking balita para mahuli tayo. Talaga bang iniisip niya na mahuhulog tayo dito? Ang mga mata ni Megan ay kumikinang habang siya ay bumubulong. At pagkatapos, napanganga ang mga tao sa customer na nagsalita dahil sa curiosity at nagtanong pa. Pagkatapos, walang laman na inagaw ng batang powerhouse ang saber na pag-aari ni Emerson, ang Peak Master ng Yin Yang Seksyang Peak, na pinalayas ng buong lakas. Sa paggawa nito, pinilit niyang umatras si Emerson. At pagkatapos, sa isang suntok lang, napatay niya si Emerson at ang kanyang anak. Muling nagkagulo ang mga tao. Si Emerson, ang Peak Master ng Yin Yang Seksyang Peak, ay maaaring ituring na isang napakasama at maimpluwensyang tao sa katimugang bahagi ng Innerland na malapit sa Rooshi River. Gayunpaman, ang gayong makapangyarihang tao ay napatay sa isang suntok lamang. Gaano katibay ang cultivation base ng taong iyon? Mukhang kusa talaga silang nagkakalat ng fake news. Napabuntong hininga si Kelly. Kahit na ayaw niyang maniwala na ang kanyang Young Master ay talagang dumating sa Yin Yang sect sa Innerland noong una, hindi niya maiwasang kumapit pa rin sa mahinang pag-asa ng pagtanggi. Nakikinig sa nasa katanghaliang gulang na customer ngayon, ang kanyang pag-asa ay ganap na nawala. Masyadong malayo ang sinabi niya. Imposible lang. Walang laman niyang inagaw ang saber ni Emerson kung saan niya pinakawalan ang buong lakas niya. Gaano kaya kalakas ang taong iyon? Kahit na ang kanyang pinakahinahangaan at iginagalang na amo ay maaaring hindi kayang talunin si Emerson na nagpakawalan ng kanyang buong kapangyarihan kung gagamitin niya ang kanyang espiritong sandata at ibibigay ang kanyang buong lakas. Kung talagang ganoon kalakas ang kanyang Young Master, ibig sabihin ay malalampasan na niya ang kanyang amo. Ayaw niyang maniwala kahit anong mangyari. Ni hindi siya nang ahas na paniwalaan na ang isang onsa nito ay totoo, kahit na ang likas na talento at antas ng pangunawa ng kanyang Young Master ay napakataas na ito ay wala sa mundong ito. Naniniwala ako na ang kwento ay patuloy na magiging mas malayo. Ungol ni Megan. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Megan, ipinagpatuloy na ng nasa katanghaliang customer ang kanyang kwento, at kaya, pagkatapos na patayin ng batang powerhouse si Emerson at ang kanyang anak, ang tatlong matataas na opisyal ng Young Peak na naruroon ay natakot sa kanilang talino. Sa huli, hiniling nilang lahat sa batang powerhouse na iyon na maging sect leader ng Yin Yang sect sa halip. Bagamat ang batang powerhouse na si Yang ay sumang-ayon dito, sa halip ay hilingin ng batang powerhouse na si Yin maging Alvin sect mula ngayon. Ang nasa katanghaliang gulang na customer ay nilaibot ang tingin sa paligid bago ihayag ang kwento. Sektang Alvin. Alvin. Nakakailang pangalan. Maraming tao ang napatulala. Kung totoo ang lahat ng ito, kahit na nagdedeliryo siya, sapat na siyang karapat-dapat dahil nagtataglay siya ng napakalaking lakas na nagpapahintulot sa kanya na magdedeliryo. Sabihin mo sa akin kung gaano karaming tao ang may ganoong kalakas na pamamaraan na tulad niya. Talagang pinatay niya ang matataas na opisyal ng Yin Yang sect at naging sect leader ng sekta. May sumingit. Walang pag-aalinlangan, ang paglitaw ng Alvin sect ay nangangahulugan na ang Yin Yang sect ay wala na sa mundong ito. Kaya, ngayon naiintindihan na ninyong lahat kung bakit ngayon ko lang sinabi iyon, hindi ba? Retorikong tanong ng medyo may edad na lalaki sa kanila. Isa-isang tumango ang mga tao. Dahil pinalitan na ngayon ang Yin Yang sect bilang Alvin sect, kinumpirma nito ang pagtatapos ng pagkakaroon nito. Marahil, makalipas ang ilang dosenang taon o kahit na daan-daang taon, walang makakaalala na minsan ay nagkaroon ng first-rate na puwersa na pinangalan ng Yin Yang sect na umiral malapit sa Stream River sa timog ng Innerland. Sa ganitong paraan, ang batang powerhouse na iyon ay naging unang sect leader ng Alvin sect pagtatapos ng nasa katanghaliang gulang na customer. Alam mo ba kung ano ang pangalan ng sect master ng Alvin sect? Tanong ng mga tao. Narinig ko na ang pangalan niya ay kapareho ng Alvin sect. Ang buong pangalan niya ay Alvin. Ang mga mata ng customer ay kumikinang ng maliwanag sa kanyang isiniwalat. Alvin. Kaagad natutunan ng karamihan ang pangalang ito sa pamamagitan ng puso. Ang bagong powerhouse sa katimugang bahagi ng Innerland ng Cloud Continent na malapit sa Stream River ay ang pinuno ng first-rate na puwersa, ang Alvin sect.
Higit pa dyan, nabalitaan ko na ang sect master ng Alvin sect ay naglabas din ng utos. Sino mang alagad ng Alvin sect na makakahanap ng kanyang dalawang fiancé ay makakakuha ng grade 1 spirit weapon at isang bote ng grade 1 life recovery pills, dagdag niya. Nang marinig ito ng grupo ng mga customer sa restaurant, agad na nagliwanag ang kanilang mga mata. Isang grade 1 spirit weapon. Ibinibigay talaga ng sect master ng Alvin sect ang kanyang lahat. Bukod sa grade 1 spirit weapon, may isa pang bote ng grade 1 life recovery pills. Napakaganda kung mahanap ko ang dalawa niyang fiancé. Who knows? Baka makuha ko na lang ang mga reward na iyon. Maraming tao ang nag-pipe up. Marahil, ang mga gantimpala na inaalok niya ay mapupunta lamang sa mga disipulo ng Alvin sect. Kung tutusin, sabi nga, panatilihin ang magagandang bagay sa loob ng pamilya. May point ka. Marami sa kanila ang sumang-ayon nang marinig nila ito. Mali ka kung ganyan ang iniisip mo. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na customer at bumulong na balitaan ko na hindi nagtagal, ilalabas at ikakalat ng Alvin sect ang mga drawing ng mga fiancé ng sect leader ng walang pagpipigil. Sa oras na iyon, ang mga pabuya ay makukuha na para sa lahat. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, nagliwanag ang mga mata ng lahat ng tao sa restaurant. Seryoso ka ba? Kung iyon ang kaso, ito ay isang magandang pagkakataon para sa amin. Kahit na ito ay tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang dayami, ngunit sino ang nakakaalam? Baka swertehin natin at magkataon na mahanap natin ang dalawa niyang kasintahan. Maraming tao ang natukso sa pangakit ng mga gantimpala. Hindi lang iyon, nabalitaan ko na kung sino man ang makakahanap ng isa sa dalawang fiancé ng sect master ng Alvin sect ay gagantimpalaan ng grade 1 spirit weapon at isang bote ng grade 1 life recovery pills. Kung makakita ka ng dalawa sa kanila, gagantimpalaan ka ng dalawang grade 1 spirit weapons at dalawang bote ng grade 1 life recovery pills. Ang nasa katanghaliang gulang na customer ay nagpatuloy sa pagbagsak ng kanyang malalaking bomba, na ginawang boss ang buong restaurant sa Punanibik. Dalawang grade 1 spirit weapons. Dalawang bote ng grade 1 life recovery pills. Ito ay sapat na upang gawin silang magkagulo. See? I was right. It really gets way more far-fetched in the end, ungol ni Megan habang kumislap ang kislap sa kanyang mga mata. Sister Megan, I think it's best if we leave now. I keep having a feeling na hindi ligtas na nandito tayo. Tumaas ang pangamba sa mga mata ni Kelly. Sige. Tumanggo si Megan. Wala pa silang oras para umorder ng kahit anong pagkain. Tumayo siya, handa siyang umalis kasama si Kelly. Gayunpaman, tulad ng mangyayari sa kapalaran, kahit na gusto nilang umalis, hindi ito nangangahulugan na magagawa nila. Dalawang beauties. Saan kayo pupunta? Isang kabataang lalaki na nasa edad 30s ang pumasok sa restaurant, at sinundan naman siya ng isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang una ay nagpakita ng isang mapang uyam na saloobin sa buhay habang ang huli ay tapat at matulungin sa kanyang mga tungkulin. Nakatitig ang binata kina Kelly at Megan na may malademonyong ngiti sa mukha. Beauties, why don't you take your veils off right now? Who knows? Baka gawin kitang ikapito at ikawalong asawa ko kapag nagustuhan kita. Ang binata ay nagtaas baba kay Kelly at Megan nang walang anumang pagpipigil. Ito ang panganay na anak ng Ashford clan, Kennedy Ashford. Mukhang wala na silang swerte ngayon. Hindi makakataka sa malademonyong bitag niya ang napakaraming babae na kinagigiliwan niya. Sayang naman. Maraming mga customer ang naalerto sa kaguluhan. Napasulyap sila kay Kelly at Megan ng may habag habang naramdaman nilang lahat na ang dalawang babae ay nagkasakit. Mula sa gilid ng belo, nanliit ang nakalantad na mga mata ni Megan bago tumangay ng malamig na sulyap kay Kennedy. Ang kanyang mapupulang labi ay tumalsik mula sa likod ng belo, idiot. Hindi man lang hinintay na sumagot si Kennedy, hinawakan niya ang kamay ni Kelly at hinayla siya palabas. Tumigil ka. Nang makitang hindi siya pinansin ng dalawang babae at tinawag pa siyang tulala, agad na nagdilim ang mukha ni Kennedy. Sa isang iglap, hinaranggan niya agad ang dalawang babae. Mga asong babae. Naging mabait ako sa inyo, ngunit napaka-ungrate ninyo.
Ngayon, ibabalik ko kayong dalawa at gagawin ko kayong mga alipin. Pinandilatan ni Kennedy sina Meghan at Kelly habang sumisinghot. Naghahanap ka lang ng mamatay. Kahit isang clay figurine ay may init ng ulo, lalo pa si Meghan na maikli ang ulo. Habang nanlalamig ang kanyang mga mata, sumulong siya sa Kennedy na kasing bilis ng kidlat. Ang kanyang payat at maputlang kamay ay walis ng walang awa. Bam! 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 Itinaas ni Meghan ang isang palad na nagpaputok ng sunod-sunod na pagsabog. Sa isang kisap mata lang, naabot na ng kamay niya si Kennedy. Hindi man lang namalaya ni Kennedy ang nangyayari. Halos kasabay nito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ni Kennedy ay ngumuso at sumimangot sa pagtatangkang harangin ang pag-atake ni Meghan. Sa kasamaang palad, noong kakagalaw pa lang niya, si Kelly ay nag-react din sa panig ni Meghan. Hinaharang siya, itinaboy niya ang palad niya para salubungin ito. Bam! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin, na sinundan ng sunod-sunod na pagsabog na nakakatalam sa tainga. Pagkatapos, sunod-sunod na unos ang bumagsak mula sa pinagtagpo ng dalawang palad at tumawid sa buong restaurant. Maraming bakanteng mesa ang natangay lahat. Ang mga may mas mababang cultivation base ay napilitang ipikit ang kanilang mga mata bilang resulta ng malakas na hangin. Boom! Bago hamupa ang alon ng mga bagyo, may muling bumangon na alon. Habang si Kelly at ang mga palad ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsalubong sa isa't isa bilang magkapantay na tugma, ang payat at maputlang kamay ni Meghan ay dumapo din sa katawan ni Kennedy. Upang maging mas tumpak, napunta ito sa dantian ni Kennedy. Sa isang mahinang putok lang, pinalipad ni Meghan si Kennedy pabalik. Ang origin energy ay bumulwak mula sa kanyang dantian nang hindi mapigilan na parang isang lobo na nagpapapalo. Bam! Marahas na bumagsak si Kennedy sa lupa. Matapos basagin ang ilang mesa at upuan, sa wakas ay huminto siya. Hindi pinansin ang sakit, agad niyang tiningnan ang kanyang dantian. Sa isang tseke lang, na-drain na agad ang kulay sa mukha niya. Dantian ko. Baldado ang dantian ko. Inapakawalang awa mo. Walang awa. Sa pagtingin kay Meghan, ang mga mata ni Kennedy ay puno ng kalungkutan at galit habang siya ay patuloy na sumisigaw. How dare you pile my young master's dantian? Huwag mo nang isipin na tumakas ngayon. Sa sandaling marinig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sigaw ni Kennedy na puno ng pighati at galit, nagdilim ang kanyang mukha. Agad siyang sumugod kina Meghan at Kelly, hindi man lang nag-abala na isipin ang katotohanan na ang lakas ni Kelly lamang ay katumbas na para sa kanya. Sa sandaling iyon, isa lang ang nasa isip niya, patayin ang dalawang babaeng ito. Kung hindi, haharapin niya ang mga kahihinatnan. Sa kasamaang palad, sa kabila ng pagpapakawala ng magkabilang panig ng kanilang mga espiritong sandata, sa harap ng pinagsanib na puwersa nina Meghan at Kelly, isang suntok lang ang kinailangan nila para patayin siya. The both of you. Bilisan mo. Umalis ka. Ang Ashford clan ay isang malaking sambahayan at isa rin itong second-rate na puwersa na matibay ang ugat sa lungsod na ito. Hindi sila isang tao na dapat mong madaling masaktan, may magiliw na paalala kina Meghan at Kelly gamit ang voice transmission. Sa sandaling marinig nila ang boses, napagtanto din nila ang kalubhaan ng problema. Sa sobrang seryosong ekspresyon, agad silang umalis sa restaurant at sa maliit na lungsod. 1163. Hindi ako makapaniwala na martial monarchs din sila. Pagkaalis nina Meghan at Kelly, maraming tao ang bumulwak. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na ang dalawang mukhang marupok na babaeng ito ay talagang nagtataglay ng napakalakas na lakas. Kanina, marami sa kanila ang nagkikimkim ng masasamang ideya sa dalawang babaeng ito. Gayunpaman, pagkatapos nilang makita si Kennedy na nakahandusay sa lupa na parang patay na aso, nabalot sila ng takot. Sa pagkakataong ito, ang panganay na anak ng Ashford clan ay baldado at isang martial monarch ang patay. Naniniwala ako na hindi basta-basta iiwan ng Ashford clan ang bagay na iyon, sabi ng isang tao na may nakakatakot na ekspresyon. Sumangayon sa kanya ang iba pang mga taong naruroon.
Ang Ashford Clan ay isang pangalawang rate na puwersa, at sa buong inner land ng Cloud Continent, ito ay itinuring na walang sinuman. Gayunpaman, sa lokal, ang Ashford Clan ay isang ganap na malupit sa maliit na lungsod na ito na walang sinuman ang nangahas na masaktan ng madali. Ang mga nagnanais na magkaroon ng relasyon sa Ashford Clan ay nagpatuloy sa pagpapadala kay Kennedy, ang panganay na anak ng Ashford Clan, na ang dantian ay Baldado. Ang senaryo na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa buong Ashford Clan. Pagkatapos, 3 sa natitirang 5 martial monarchs ang gustong subaybayan sina Meghan at Kelly na lumpo kay dantian ni Kennedy at pumatay sa martial monarch ng Ashford Clan. Ang sinuman sa 3 martial monarch na ipinadala ng Ashford Clan ay mas makapangyarihan kaysa sa taong pinagsanib puwersa nina Meghan at Kelly upang patayin. Sa 3, ang pinakamalakas ay nasa 3rd level martial monarch stage habang ang pinakamahina ay nasa 2nd level martial monarch stage. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng kalahating araw ng walang tigil na paghahanap, hindi pa rin nila mahanap sina Meghan at Kelly. Di nagtagal, naglabas ng 2 drawing ang Ashford Clan. Sa bawat guhit ay may nakabelo na babae at maliban sa lugar na natatakpan ay kitang-kita ang magkabilang kilay at mata. Bagamat nakabelo silang dalawa, kung sino man ang nakakita sa mga guhit noon ay makikilala na sila sa isang sulyap lamang sa sandaling makita nila ang kanilang mga kilay at mata dahil ang mga guhit ay kahawig ng mga tunay na babae. Nagkataon lang, sa parehong araw ng ipalaganap ng Ashford Clan ang 2 drawing, nagkataong dumaan ang isa sa mga babaeng disipulo mula sa Alvin sect at nakita ang 2 drawing na iyon. Sina junior sister Meghan at Kelly. Ang babaeng disipulong ito ay dati ring babaeng disipulo ng Yinpik mula sa Yinyang sect. Sa isang sulyap lang, nakilala niya na ang mga drawing ng mga babaeng nakatalukbong ay kay Meghan at Kelly. Pagkatapos magtanong, nagsimula siyang maunawaan ang buong kwento. How dare he touch the fiancés of our sect master? Talagang naghahanap ng kamatayan ang Ashford Clan. Napaisip siya sa sarili. Gayunpaman, kahit na nasa isip niya ang mga iyon, hindi siya lumapit sa Ashford Clan para ayusin ang isyu sa kanila. Siya ay malinaw sa kanyang sariling mga limitasyon, at alam niya na hindi siya makakapagdulot ng malaking pinsala sa Ashford Clan lamang. Sabay-sabay, lumipad siya pabalik sa Alvin sect ng buong bilis. Sa oras na malaman ni Alvin ang tungkol sa balitang ito, lumipas ang ilang araw. Kaagad, dinala niya ang gold tog sa maliit na lungsod kung saan matatagpuan ang Ashford Clan. Ang Ashford Clan. Nakatayo sa itaas ng mansyon ng Ashford Clan, isang panunuya ang kumalat sa bibig ni Alvin. Master, gusto mo bang lipulin ko itong Ashford Clan? Tanong ng gold tog. Not now. I want to see if I'll be able to coax some information out of the Ashford Clan's eldest son first. Marahil, makakahanap tayo ng ilang klon na naiwan ng 2 babae. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, napunta siya sa bakuran ng Ashford Clan sa isang iglap. Nagkataon na napadpad siya sa malaking patio kung saan nanunuluyan si Kennedy, ang panganay na anak ng Ashford Clan. Ang gold tog ay sumunod sa likod ni Alvin na parang anino. Sino ka? Ang hitsura ni Alvin ay ikinagulat ng maraming tao. Kabilang sa kanila ay si Kennedy mismo at ang ilang mga lingkod na may pananagutan sa paglilingkod sa kanya. Ikaw ba si Kennedy? Sa mga mata ni Kennedy, na nakaupo sa malaking patio na nagpapaaraw, ang binata na nakasuot ng lila sa harap ay biglang naglaho sa sandaling itinaas niya ang tanong na ito bago muling lumitaw sa kanyang harapan. Sino ka? Bumungad ang kakilay-kilabot kay Kennedy. Kasabay nito ang pagmamadali niyang sumenya sa mga katulong sa tabi niya gamit ang kanyang mga mata. Ito ay maliwanag na nais niyang hilingin sa kanila na tumawag para sa tulong. Binigyan siya ng matibay na pakiramdam ng panggigipit ng binata na nakasuot ng lila. Kaagad, ang ilang mga katulong sa kanyang tabi ay agad na umalis sa malaking patio ng nagmamadali. Ni Alvin o ang gold tog na nasa likod niya ay hindi hamarang sa kanilang mga landas. Parang hindi nila nakitang umalis sila. Siyempre, sa kakayahan ni Alvin at ng gold tog, walang duda, imposibleng hindi nila mapansin ang pag-alis ng ilang katulong. Hindi lang sila naabala nito.
Sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa dalawang batang babae na nakita mo ilang araw na nakalipas, walang pakialam na tanong ni Alvin habang pinag-aaralan niya si Kennedy ng may kalmadong tingin. Anong mga babae? Hindi pa kayang pagsamahin ni Kennedy ang dalawa dahil sa tumataas na pag-aalala. Ang dalawang batang babae na pumutol sa iyong dantian, paalala ni Alvin. Yung dalawang bitch. Nang lumabas sa kanyang bibig ang mga salita ni Alvin, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan si Kennedy. Kaagad, naalala niya ang dalawang batang babae na nakilala niya ilang araw na ang nakakaraan at agad na dinaig ng galit. Subconsciously, nagmura siya ng malakas. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, agad siyang nagsisi. Maliwanag na naroon ang binata na nakasuot ng lila para sa kapakanan ng dalawang babae. Ngayong sinumpanan niya ng malakas ang dalawang babae sa harapan niya, baka menas ang lalaki. Habang iniisip ito ni Kennedy, naramdaman niya ang pagbagso ng nagyayelong aura mula sa binatilyong ito na naka-purple. Hindi nagtagal ay idiniin nito ang kanyang katawan sa isang kisap lang ng mata, na halos hindi na siya makahinga. Sa susunod na pagkakataon, wala siyang nakitang anumang paggalaw mula sa binata na nakasuot ng lila at sa matandang nakasuot ng gininto ang lalaki, wala siyang narinig, ngunit bigla siyang nakaramdam ng nakakasakit na puso mula sa kanyang balikat. Sa sobrang hinagpis ay hindi niya napigilan ang matinis na tili na nagmumula sa sariling bibig. Nang sa wakas ay napagtanto niya ang nangyayari, napansin niyang naputol na ang isang braso niya. Sabay-sabay, nabigla siya kaya nawala ang kulay sa mukha niya. Napakasakit na pinagpawisan siya ng malamig. Ew! Galit na pinandilatan niya ang binata na naka-purple sa harapan. Gayunpaman, hindi siya makapagsalita ng isang tunog, o upang maging mas tumpak, hindi siya nang ahas na bumigkas ng isang tunog. Anong biro? Ang taong ito ay maaaring putulin ang kanyang braso nang walang anumang tunog, na nangangahulugan na maaari din niya itong patayin ng mabilis at walang tunog. Gaano man siya kagalit, hindi na siya naglakas loob na galitin pa ang lalaking ito. Noon, hinihiling na lamang niya na ang mga katulong na nakaalis na ay humingi ng tulong sa lalong madaling panahon. Noon lamang siya maliligtas. Kapag dumating ang tatay ko dito, ipapahiling ko sa kanya na mas mabuting mamatay na siya. Sa tulong ng kanyang konsepto, idiniin niya ang kanyang sugat para pigilan ang mabilis na pag-agos ng dugo. Kasabay nito, may malamig na kinang sa kaibuturan ng mga tingin ni Kennedy na malapit nang lumunin ang isang tao. Ayoko nang ulitin yung sinabi ko kanina. Kalmado pa rin ang tono ni Alvin, na parang hindi lang niya napilayan ang braso ni Kennedy. Ang mga salitang tila kalmado ay parang malademonyong salita sa tenga ni Kennedy, dahilan para umagos ang dugo sa kanyang mukha nang siya ay agad na tumugon ng, sasabihin ko. Sasabihin ko. Pagkatapos, ikinwento niya ang lahat ng nangyari sa araw na iyon, hindi siya naglakas loob na tanggalin o itago ang anumang bagay. Matapos pakinggan ang kwento ni Kennedy, si Alvin ay hindi nakakuha ng anumang palatandaan mula sa kanyang mga salita. Agad na naging malamig ang kanyang tingin at nagpatuloy sa pagtitig kay Kennedy. Ang lalaking ito ay nangahas na maging napakawalang galang sa kanyang mga kasintahan. Sinagot na kita. Hindi mo ako mapapatay. Hindi mo ako mapapatay. Matapos mapansin ang nagyayelong sulyap sa mga mata ni Alvin, isang nagsumamo si Kennedy. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata at mukha. Nang malapit ng isagawa ni Alvin ang kanyang hakbang upang patayin si Kennedy, isang maingay na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng malaking patio, at ito ay papalapit na. Sino ka? How dare you act so want only in our Ashford clan? Whoosh! Whoosh! Hindi nagtagal, dalawang bagzo ng hangin ang umihip sa malaking patio. Sa susunod na pagkakataon, dalawang lalaki ang lumitaw sa tabi ni Kennedy. Ang isa ay matanda at matipunong lalaki, habang ang isa naman ay matanda at payat na lalaki. Whoosh! 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 Sa susunod na pagkakataon, lumitaw ang isa pang tatlong lalaki sa tabi ni Kennedy. May isang lalaking may balbas na kulot habang nasa katanghaliang gulang ang dalawa. Pair!
Matapos makita ng lalaking may balbas na kulot ang naputol na braso ni Kennedy, bumalatay ang takot sa kanyang mukha, at ipinagpatuloy niyang kinuha ang braso upang idikit ito pabalik sa katawan ng kanyang anak. Boom! Sa kasamaang palad, bago niya mahawakan ang naputol na braso, isang bulk zone ng malakas na enerhiya ang bumulwak at dumurog ang naputol na braso sa loob ng ilang segundo. Iyon ang gawain ng Gold Tog na nakatayo sa likod ni Alvin. Mabilis niyang winasak ang naputol na braso ni Kennedy. Ikaw, mapupunta ka sa impyerno. Agad na naging seryoso ang mukha ng lalaking may balbas na kulot, at ang kanyang origin energy ay lumabas sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang kanyang profundity and concepts ay sumunod na parang anino at agad na humampas patungo sa Gold Tog, na pinakawalan ang lahat ng kanyang second-level martial monarch stage techniques. Para kang subang na pinipigilan ang isang kalisya. Ngumuso ang Gold Tog at humakbang pasulong. Walang nakakita sa kanya na gumawa ng anumang iba pang paggalaw, ngunit nang walang babala, isang pagsabog ng enerhiya ang tumaas mula sa kanyang katawan at sumulpat patungo sa lalaki. Boom! Sa isang segundo, ang lalaking may balbas na kulot ay nalunod at naging abo na naglaho sa mundong ito magpakailanman. Isang second-level martial monarch stage na martial artist ang namatay ng ganoon lang nang hindi man lang lubos na nauunawaan kung bakit. Sa sandaling makita ito ni Kennedy, bumungad sa kanya ang takot habang siya ay sumisigaw ng matinis, "Ama!" Leader ng clan. Nabura ang kulay sa mukha ng dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na lumitaw kasama ng mga lalaking may balbas na kulot. Hindi sumagi sa isipan nila na ang taong ito, na humihinga sa tabi nila, ay maaaring maging abo sa isang kisap mata. Wala man lang bakas ng bangkay o anumang buto na naiwan. Sino ka ba? Kung ikukumpara sa nervyos na enerhiya mula kay Kennedy at sa dalawa pa, ang dalawang matandang lalaki ay nakatitig kay Alvin at sa Gold Tog na may seryosong ekspresyon habang nagtatanong sila ng may takot sa kanilang mga mata. Hindi mo pa nga kilala kung sino ang aking amo, gayunpaman ay naglakas loob kang mag-alok ng gantimpala para habulin at patayin ang aking dalawang mises. Anong laking lakas ng loob mo? Tinitigan ng Gold Tog ang dalawang matandang lalaki na may kulot sa gilid ng bibig. Ti kayong dalawa. May hindi pagkakaunawaan ba? Nakangiting tanong ng matipunong matanda. Oo, marahil ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang, ang payat na matanda ay nag-pipe up din. Bagamat silang dalawa ang pinakamalakas sa Ashford clan, pareho silang nasa third-level martial monarch stage na unawaan nilang kahit na hindi nila kayang patayin ang kanilang clan leader ng Ashford clan, na nasa second-level martial monarch stage, sa isang suntok lang. Itong matandang nakasuot ng ginto sa harapan ay nagkunwaring nakakatakot na banta sa kanila. Hindi pagkakaunawaan. Ngumuso ang Gold Tog. Sa pagtaas ng kanyang kamay, dalawang guhit ang lumitaw sa kanyang palad, at inihagis niya ang mga iyon. Sinusubukan mo bang sabihin na ito ay isang hindi pagkakaunawaan? Nang makita nila ang dalawang guhit ng mga babaeng nakatalukbong, agad na namutla ang 5 miyembro ng Ashford clan, kasama si Kennedy at ang dalawang matandang lalaki. Boom! Ang matipunong matandang lalaki ang unang bumalik sa kanyang katinoan. Sa pagtaas ng kanyang kamay, itinutok niya ang isang palad kay Kennedy at pinatay ito ng diretso. Walang alinlangan, si Kennedy ang nagpasimuno ng insidenteng ito. Matapos patayin ng matipunong matanda si Kennedy, sinabi niya kay Alvin at Gold Tog na may pag-aalala sa mukha, "Guys, lahat ng bagay tungkol dito ay kasalanan ni Kennedy. Wala itong kinalaman sa aming Ashford clan. Ngayon, pinatay na siya ng Ashford clan, kaya ito ang paraan namin para humingi ng tawad sa inyo." 1164. Sinulyapan lamang ni Alvin ang mga tao ng Ashford clan na nag-aalala. Hindi siya nag-abala tungkol sa mga ito at nawala siya ng walang bakas sa kanilang mga mata. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin nang mawala siya. "Gold Tog, ayoko nang makita pa ang Ashford clan." "Oo, guru." Ang mga mukha ng mga tao ng Ashford clan ay nagbago ng husto nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Sa kabaligtaran, nagliwanag ang mga mata ng Gold Tog. Bang! Bago makapag-react ang 4 na natitirang martial monarch powerhouses mula sa Ashford clan, isang nagngangalit na gatas na apoy ang bumangon mula sa katawan ni Gold Tog.
Tatlong uri ng profundities ang sumunod dito na parang mga anino. Wala siyang pagkakataong lumaban mula nang sumunod siya kay Alvin sa Berserk Mongrel Rodent Clan para lumaban. Hindi na niya kinaya. Nakaramdam siya ng pananabik ngayong nabigyan siya ng pagkakataong lumaban. Bang! 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 Ipinakita ng Gold Thug ang kanyang lakas bilang 6th level Martial Monarch Powerhouse. Ang apat na tao mula sa Ashford Clan ay nasa 3rd level Martial Monarch stage lamang. Ang lakas ni Gold Thug ay nanag sa kanila at naging abo. Sa sandaling pinatay ng Gold Thug ang Martial Monarchs ng Ashford Clan, naging madali para sa kanya na makitungo sa iba pa mula sa Ashford Clan. Isang nakakatakot na enerhiya ang dumagundong sa casual na pagtapak ng kanyang paa. Ang mga nakakatakot na bitek ay lumitaw sa lupa ng mansyon ng Ashford Clan. Nagmistulang sapot ng gagamba habang patuloy na kumakalat, walang palatandaan ng paghinto. Bang! 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 Ang mga gusali sa estate ng Ashford Clan ay sunod-sunod na gumuho. Ito ay naging kapahamakan sa isang kisap lang ng mata. Ang natitira ay ang mga tumalsik na dugo sa lupa at ilang tao na nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng paglipad. Naturally, imposible para sa mga taong ito na makatakas sa ilalim ng relo ni Gold Thug. Sa loob lamang ng 15 minuto, bukod sa Gold Thug, walang ibang nabubuhay na tao sa nasirang ari-arian ng Ashford Clan. Anong nangyari sa Ashford Clan? Oh, God! Sinong gumawa nito? Loko to. Ang insidente sa Ashford Clan ay lumikha ng kaguluhan at mahirap baliwalain. Hindi nagtagal, maraming tao mula sa maliit na lungsod ang nagtipon doon upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nagulat silang lahat nang makita nilang wasak na ang Ashford Clan. Baka sa mukha nila ang hindi paniniwala. Nadaanan ko lang ang estate ng Ashford Clan kalahating oras na ang nakalipas. Maayos naman ang lahat nang dumaan ako. Nasira ang Ashford Clan nang walang nakaligtas. Sino ang gumawa nito? Masyadong nakakatakot ang kakayahan ng taong iyon. May takot sa mga mata ng mga tao habang pinag-uusapan nila ito sa kanilang mga sarili. Ang lahat ay nabigla pa rin tungkol sa kung paano nawasak ang Ashford Clan ng isang tao sa loob lamang ng kalahating oras ng isang malakas at malalim na boses ang tumunog mula sa itaas, na ikinatakot nila. Kung sino man ang magtangkang saktan ang dalawa kong fiancé. Ako, si Alvin, ang wawakasan ng pamilya nila. Simula pa lang ng Ashford Clan. Alvin. Iyan ba ang sect master na pinalitan ng pangalan ng yin yang sect sa Alvin sect? May nabalik sa katinoan at tumingin sa langit. Maya-maya pa, ang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga ulo upang tumingin sa langit ng sunod-sunod. Isang lilang silweta ang lumitaw sa kanilang mga mata. Isa itong gwapong binata na may tuwid na kilay. Nagpakita siya ng aura ng kakisigan habang ang kanyang kulay ube na robe ay lumipad sa hangin. Para siyang kaisa ng langit at lupa. So siya si Sect Master Alvin mula sa Alvin Sect. Siya ay talagang kasing bata ng sabi ng chismis. Bulalas ng maraming tao. Sa sumunod na segundo, isang iglap lang ang kanilang nakita bago nawala ang lilang figure. Isang gintong silhouette ang sumunod sa purple silhouette na parang anino at nawala rin sa paningin ng lahat. Wala na siya. Gaman ang pakiramdam ng maraming tao. Bagamat ang binata na nakasuot ng lila ay nakatayo sa malayo mula sa kanila sa taas sa langit, nakaramdam sila ng mga alon ng presyon. Nawala ang pressure kasabay ng pag-alis ng binata na nakasuot ng purple. Kung sino man ang magtangkang saktan ang dalawa kong fiancé. Ako, si Alvin, ang wawakasan ng pamilya nila. Simula pa lang ng Ashford Clan. Di nagtagal, naalala ng mga taong naruroon ang mga salita ni Alvin. Base sa mga salita ng sect master ng Alvin Sect, parang may ginawa si Ashford Clan sa kanyang dalawang fiancé. Marami sa kanila ang nag-isip-isip sa kanilang sarili. Talaga? Ganun ba kadering ang Ashford Clan? Karamihan sa kanila ay nahirapang paniwalaan. Dapat malaman ng isang tao na ang balita tungkol sa sect master ng Alvin, si Alvin, na naghahanap sa kanyang dalawang nobya ay kumalat sa maliit na lungsod na kanilang tinitirhan. Naniniwala sila na narinig din ng Ashford Clan ang tungkol sa balita.
Talaga bang may lakas ng loob ang Ashford clan na labanan si Alvin at saktan ang Alvin sect? Oh! Maya-maya, may nag-isip, sa pagkakaalam ko, nagsagawa ng malaking paghahanap ang Ashford clan ilang araw na ang nakakaraan para hanapin ang dalawang babaeng nakabelo na pumutol sa cultivation base ng young master ng Ashford clan. Sa tingin mo ba ang dalawang babae ay ang sect master ng fiancé ng Alvin sect? Freewa. Pagkatapos magsalita ng taong iyon, nagkagulo ang mga tao. Posible yan. Hindi pwede yon. Nakita ko na ang dalawang babaeng nakatalukbong sa isang restaurant dati. Kung sila talaga ang sect master ng Alvin sect's fiancés, dapat malaman nila na hinahanap sila ng sect master ng Alvin sect. Logically, dapat bumalik sila sa Alvin sect. Pero, kakapadala lang ng Alvin sect ng mga painting ngayon kaya malinaw na hindi pa bumabalik ang mga fiancé ng sect master ng Alvin sect. Sino ang may mga painting? Maya-maya, may naglabas ng dalawang painting mula sa Alvin sect. Iyon ay mga painting ng dalawang magagandang babae. Sila na talaga. Maya-maya, may naglabas pang dalawang painting. Ito ang mga painting na ipinadala ni Ashford clan. Bagamat ang dalawang babae sa mga painting ay may mga belo sa kanilang mga mukha, ang kanilang mga kilay at mata ay kamukhang kamukha ng magagandang babae sa mga painting mula sa Alvin sect. Ibig sabihin, hindi pa sila nakakabalik sa Alvin sect. Ang mga babae ay dapat na nagtatampo dahil ayaw nilang bumalik. Nagtatampo man sila o hindi. Dahil hindi pa sila bumabalik, ibig sabihin may pagkakataon pa tayong mahanap sila. Tama na yan. Natuwa ang mga tao na para bang naturukan sila ng dugo ng manok at sunod-sunod na lumabas ng lungsod. Parang nakikita na nila ang grade 1 spirit weapon at grade 1 medicinal pill na sumenya sa kanila. Ang lungsod ay sobrang masikip ngayon. Sa kabilang banda, mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Alvin, ang sect master ng Alvin sect, na sinisira ang Ashford clan para sa kanyang mga babae. Tinawag ng ilang tao si Alvin na malamig ang dugo at walang awa. Ang ilan sa kanila ay nagsabi na si Alvin ay marangal. Wala siyang pakialam na pumatay para ipaghiganti ang kanyang mga babae. Kahit na ano, sikat na si Alvin ngayon. Kung sino man ang magtangkang saktan ang dalawa kong fiancé. Ako, si Alvin, ang wawakasan ng pamilya nila. Simula pa lang ng Ashford clan. Ang mga salita ni Alvin ay naging paksa ng mga pag-uusap. Biglang, lahat ng nag-iisang babae mula sa Stream River area sa timog ng Innerland ay napunta kay Alvin, ang sect master ng Alvin sect, kahit na hindi pa nila siya nakikilala. Bilang isang babae, mamamatay ako ng walang pagsisisi kung maaari akong maging asawa ng sect master ng Alvin sect. Habang kumakalat ang balita, bukod sa mga nag-iisang birhen na iyon, kahit isang grupo ng mga nagtatampo, may asawang mga babae ay may puso kay Alvin. Lalaki yan. Lalaking totoo. Kung sino man ang sisire ng isang angkan para sa akin tulad ng sect master ng Alvin sect, tiyak na iiwan ko ang aking asawa at papakasalan ko siya. Napatunayan na walang hangganan ang kapangyarihan ng kababaihan. Sa ilang sandali lang, inilagay ng mga babae si Alvin sa limelight. Siya ang naging pinakakanais-nais na magkasintahan sa lugar ng Stream River sa timog ng Innerland. Talagang papakasalan ko ang sect master ng Alvin sect kung isinilang ako 70 taon na ang nakaraan. Maging ang ilang matatandang babae na may paa sa libingan ay madalas magsalita ng mga ganoong salita. Ang balita ay kumalat na parang buhawi sa Alvin sect. Natahimik si Alvin nang marinig niya ang balita. Ang mga babaeng ito ay katawa-tawa. Walang magawang umiling si Alvin. Hindi niya akalain na ang mga salitang sinabi niya sa galit ay magdudulot ng sobrang bigat. What? Are the both of you taking pleasure from my misery? Mabilis na lumingon si Alvin na para bang may mga mata sa kanyang likuran. Galit niyang tinitigan sina Jack at Goldtog na tumatawa sa likuran niya. Samantala, nakatayo si Irish sa gilid. Nakareserba ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Siguro kung gagawin niya rin iyon para sa akin, naisip ni Irish sa sarili. Sect Master. May gustong makakita sa iyo sa pinto. Kaibigan mo daw siya. Isang malakas na boses sa di kalayuan ang biglang tumunog. Gaman ang pakiramdam ni na Jack at Goldtog.
Ang pagdating ng lalaki ay nakaligtas sa kanila sa gulo. Kaibigan ko. Inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon sa papasok na tao. Ito ay isang matandang lalaki. Siya ay isang 4th level martial monarch at isang elder ng Alvin sect. Magalang ang matanda nang makilala niya si Alvin. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Oo, yun ang sabi niya. Magalang na tumango ang matanda. Sinabi ba niya kung ano ang pangalan niya? Nagtataka na tanong ni Alvin. Sinabi niya na siya si Henry. Sinabi niya sa sandaling sabihin ko sa Sect Master ang kanyang pangalan, gagawin ni Sect Master. Nagpatuloy ang matanda sa pagsasalita. Gayunpaman, nagambala siya ni Alvin bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Tumingin si Alvin sa matanda at same time na nagtanong, sigurado ka bang sinabi niya na siya si Henry? Oo. Tumango ang matanda. Nasaan siya ngayon? Apurahang tanong ni Alvin. Si Henry ay Sword Young Master, isa sa 5 dakilang Young Master sa Azure Forest Imperial Kingdom. Sa panahon ng kompetisyon sa mga kabataang henyo sa Darkstone Empire, si Henry ay hindi nakapasok sa martial competition. Bagamat nabigo siyang makakuha ng lugar sa martial competition, nagpasya siyang galugarin ang mundo ng mag-isa. Mula noon, hindi na narinig ni Alvin ang tungkol sa kanya. Umalis si Crazy Young Master Lucius kasama si Sword Young Master Henry noon. Simula noon, hindi na narinig ni Alvin ang tungkol kay Lucius. Kakaiba na may darating ng hindi imbitado at nagsasabing siya si Henry. 1165. Sa pangunguna ng elder ng Alvin sect, nakita ni Alvin ang isang silhouette na nakatayo sa di kalayuan. Ang silhouette ay nakatayo na kasing tuwid ng isang sibat na naglalabas ng mapagmataas na aura. Ang pamilyar na mukha ay naging mas malungkot ngayon pagkatapos ng mga taon na hindi nagkita. Wala na doon ang kalokohan ng lalaki. Ito ay pinalitan ng katatagan at kapanahunan sa halip. Para siyang bagong tao ngayon. Bakit ka nandito? Sinalubong ni Alvin ang pamilyar na silhouette sa di kalayuan na may mainit at kaakit-akit ng ngiti bago pa man siya lumapit sa kanya. Ang pamilyar na silhouette sa kanyang harapan ay walang iba kundi si Henry. Noong nasa Azure Forest Imperial Kingdom pa sila, siya at si Sword Young Master Henry ay nag-click at naging magkaibigan. Masaya si Alvin na makita siyang muli pagkatapos ng maraming taon kahit na medyo nagulat siya nang makita siya rito. Ito ang Innerland sa Cloud Continent. Kahit nandito ka. So bakit hindi ako nandito? Isang mabangis na aura ang tumago sa hangin. Sa isang kisap mata, nawala si Henry sa kinatatayuan niya at humarap kay Alvin. Alvin, matagal na. Oo, ang tagal na. Hindi ko akalain na mapupunta ka sa Innerland dahil hindi ka man lang nakakuha ng lugar sa martial competition. Sigurado akong nakakatakot ang cultivation base mo ngayon, dahan-daang nagsalita si Alvin. Baka sa mukha niya ang pagkagulat. Ilang magagandang engkwentro ang naghatid sa akin dito. I was so happy because I thought a freak like you will be far behind me now. Hindi ko inaasahan na pareho ka pa rin. Mas malakas ka pa rin kaysa sa akin, hindi napigil ang mapabulalas ni Henry habang pinagmamasdan niya si Alvin. Mukhang nagkaroon ka talaga ng magagandang encounter. Nasa 3rd level martial monarch stage ka na ngayon, sabi ni Alvin habang nakatingin sa mga mata ni Henry. Nauna niyang pinalawig ang kanyang espiritual na enerhiya at nakita na ang kasalukuyang cultivation base ni Henry ay nasa 3rd level martial monarch stage. Nagulat si Alvin nang malaman niya ito. Makikita mo sa pamamagitan ng aking cultivation base sa isang sulyap lang. Talagang tinutupad mo ang iyong pangalan, bulalas ni Henry. Parang hindi naman siya nagulat. Pero paano kung nasa 3rd level martial monarch stage ako? Hindi ko pa rin may kukumpara sa iyo. Napakahusay mo ngayon. Hindi ka lang naging Prince Charming sa lahat ng babae sa border, kundi ikaw din ang sect master ng Alvin sect, isang first-rate force. Narinig kong pinatay mo ang matandang peak master ng Yang sect mula sa Yin Yang sect, Emerson. Sa pagkakaalam ko, si Emerson ang pinakamagaling sa lahat ng 8th level martial monarchs. Ang mga tingin ni Henry ay naging mas komplikado habang nagsasalita siya.
Naalala niya si Alvin ay isang ganap na halimaw noong sila ay nasa Azure Forest Imperial Kingdom. Mahirap ang kanyang paglalakbay matapos silang maghiwalay ng landas sa Darkstone Empire. Nagkaroon siya ng ilang magagandang engkwentro na nagbigay daan sa kanya na itaas ang kanyang cultivation base. Naglalakbay siya bago siya tumawid sa Stream River at nakarating sa Inner Land, ang central zone ng Cloud Continent, kung saan maraming powerhouse ang nagtitipon. Noong una, akala niya ay malayo na sa kanya si Alvin ngayon. Gayunpaman, nabigla siya sa narinig niyang balita. Sekta ng Alvin. Alvin. Sa simula, akala niya ang sect master ng Alvin sect, si Alvin, ay may parehong pangalan sa halimaw na kilala niya noon sa Azure Forest Imperial Kingdom. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang instinct na malaki ang posibilidad na itong si Alvin ang halimaw na kilala niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta rito. Gusto niyang iwaksi ang kanyang mga pagdududa. Pinatunayan ng katotohanan na tama ang kanyang instinct. Ang sect master ng Alvin sect, si Alvin, ay ang parehong kaibigan na kilala niya noon sa Azure Forest Imperial Kingdom. Talagang up-to-date ka sa balita. Ngumiti si Alvin. Maganda ang mood niya nang makitang muli ang dati niyang kaibigan. Kailangan ko ba talagang maging up-to-date para marinig ang tungkol sa balita? Inilibot ni Henry ang kanyang mga mata kay Alvin. Isa kang sikat na tao sa hangganan ngayon. Nabalitaan kong maraming dalagang-dalaga ang nagpaplanong sumali sa Alvin sect mo. Sigurado akong alam mo kung ano ang kanilang mga layunin. Ang puso ng umiinom ay wala sa tasa, nakangiting sabi ni Henry. Oh, tama. Umalis ka kasama si Lucius noon. Naghiwalay ba kayong dalawa pagkatapos noon? Binaliwala ni Alvin ang mga salita ni Henry at itinuro ang paksa sa ibang direksyon. Ang hindi nakakapinsalang mga salita ni Alvin ay nagpanginag kay Henry. Ang pangit ng ekspresyon ng mukha niya. Anong problema? Si Alvin ay naging solemna. Isang masamang pakiramdam ang bumangon mula sa loob. Patay na si Lucius. Sa wakas ay nagsalita si Henry. Malungkot at mahina ang boses niya. Patay. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Alvin habang pinaikit niya ang kanyang mga mata. Anong nangyari? Paano siya namatay? Si Lucius o Crazy Young Master ang pinuno ng 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom noon. Matalik silang magkaibigan. Siya ay apo ng Guildmaster of the Weapons Craftsman Guild's main guild sa Azure Forest Imperial. Malaki ang naitulong niya kay Alvin. Mahirap para sa kanya na isipin kung gaano kahirap para sa matanda nang marinig niya ang tungkol sa pagkamatay ni Lucius. Kasalanan ko. Walang nakakaalam kung kailan nagsimulang tumulo ang mga luha sa mukha ni Henry habang nanginginig ang kanyang katawan. Patungo kami ni Lucius sa hilaga noong mga oras na iyon. Dumaan kami sa Darkan Dynasty at Darming Dynasty bago tuluyang nakarating sa Northern Desert Land. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay pagkatapos umalis sa hilagang lupain ng desyerto. Sa kapalaran, narating namin ang lihim na kayamanan na naiwan ng isang martial emperor. Nagawa naming matagumpay na makapasok sa lugar. Nakahanap kami ng maraming kayamanan noong kami ay nandoon tulad ng mga spirit fruit, concept fragment, at profundity fragment. Nakuha namin ang marami sa mga bagay na iyon, ngunit nakatagpo din kami ng hindi bababa sa 10 inscription formation. Gayunpaman, na-activate namin ang huling inscription formation na naiwan ng Martial Emperor Powerhouse noong kami ay aalis. Isa itong killing formation. Natuklasan muna ni Lucius ang killing formation at itinulak ako palabas ng formation. Pinalampas niya ang pagkakataong makatakas dahil doon at napatay ng killing formation. Medyo naging mabangis ang mukha ni Henry habang nagsasalita siya sa puntong ito. Kung hindi dahil sa pagligtas sa akin, hindi siya patay. Buhay siya. Lucius. Huminga ng malalim si Alvin at dahan-daang pumikit. Batay sa mga salita ni Sword Young Master Henry, kung nabubuhay pa si Lucius, ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay hindi magiging mas mababa kaysa kay Alvin. Huwag mong ipagsiksikan ang iyong sarili. Dahil nailigtas ka ni Lucius, kailangan mong mamuhay ng maayos para sa kanyang kapakanan, sabi ni Alvin habang nakatingin kay Henry na halatang nasasaktan. Alam ko.
Mabubuhay ako ng maayos at gagawin ang mga bagay na gusto niyang gawin ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon. Sana, makapagpahinga siya ng matiwasay. Tumanggaw si Henry. Natahimik ang magulong emosyon niya dahil dito. So anong plano mo ngayon? Tanong ni Alvin. I've no idea. Kaka-rating ko lang sa Innerland kanina lang. Umiling si Henry. Bakit hindi ka manatili sa Alvin sect ko? Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng isang elder, nakangiting sabi ni Alvin. Elder ng Alvin sect. Nagliwanag ang mga mata ni Henry nang marinig niya iyon. Nakakatuwa. Oo naman. Sa Alvin sect mo muna ako titira. Maaari kang manatili sa Alvin sect. Ngunit, kakailanganin kitang manampa, sabi ni Alvin habang maingat na tinitingnan si Henry. Noong sila ay nasa Azure Forest Imperial Kingdom, naalala niya na gugugol ni Henry ang halos lahat ng kanyang oras sa mga brothel. Hindi siya makontento kung wala ang mga babae. Kalahati ng Alvin sect ay binubuo ng mga babaeng disipulo. Ayaw ni Alvin na gumawa si Henry ng anumang bagay na nakakahiya sa kanyang Alvin sect. Anong panunumpa ang dapat kong gawin? Natigilan si Henry. Pinilit niyang ngumiti at inikot ang kanyang mga mata kay Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Hindi ako gagawa ng masama sa Alvin sect kahit gaano ko kagusto ang isang babae. Kailangan kong pangalagaan ang iyong reputasyon kahit na wala akong pakialam sa akin. Buti naman mag-isip ka ng ganyan. Tumanggaw si Alvin nang may kasiyahan. Let's go. Ipapakilala kita sa ilang tao, sabi ni Alvin kay Henry bago niya ito dinala para makilala sina Irish, Jack, at Goldtog. Karapat-dapat na banggitin na si Henry ay hindi nahihiyang tumitig kay Irish sa loob ng 10 paghinga nang makilala niya ito. Si Irish ay napakaganda sa kanyang magandang mukha. Tumigil lamang siya sa pagtitig sa kanya pagkatapos niyang matuklasan na ang mga mata ni Irish ay nakatutok kay Alvin sa lahat ng oras. Kaya siya ang babae ni Alvin. Si Henry ay lihim na nainggit. Dadalhin ko siya para makita si Paloma. Umalis si Alvin kasama si Henry upang hanapin si Paloma matapos ipaalam kay Irish at sa dalawa pa. Bagamat isa lamang si Paloma sa 3 Vice Sect Masters ng Alvin sect, walang alinlangan na siya ang pinakamapagkakatiwalaang Vice Sect Master ni Alvin. Siya ang may pananagutan sa lahat ng pang-araw-araw na major at minor na usapin sa Alvin sect. Siya lang ang Vice Sect Master na maaaring kumatawan kay Alvin. Matapos iwan si Henry kasama si Paloma, bumalik si Alvin kay Irish at sa dalawa pa. Kayong dalawa, ipakalat ang balita. Sabihin sa mga tao na ang Alvin sect ay nagre-recruit ng Grade 1 Weapons Craftsman at Grade 1 Alchemist. Oo, young master. Oo, master. Umalis sina Jack at Goldtog pagkatapos nilang sagutin si Alvin. Natatakot ako na walang Grade 1 Weapons Craftsman at Grade 1 Alchemist ang handang pumunta kung ipakalat mo ang balita sa ganitong paraan, mahinang sabi ni Irish kay Alvin pagkaalis ni Jack at Goldtog. Medyo natunaw na ang lamig sa mukha niya. Alam ko. Kaya't mayroon tayong mas mahalagang aasikasuhin, nakangiting sabi ni Alvin. May mas mahalaga. Natuwa si Irish nang marinig niya ang mga salita ni Alvin kahit na medyo nag-aalinlangan siya. Gusto niyang hawakan niya ang pinakamahalagang bagay. Pinatunayan nito na mayroon siyang mataas na posisyon sa puso ni Alvin. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Alvin at iniwan siya sa pagdududa. Di nagtagal, umalis siya sa Alvin sect kasama si Irish. Dinadala niya si Irish para harapin ang pinakamahalagang bagay ngayon. 1166. Nagkaroon ng malaki at mataong lungsod sa isang lugar na malapit sa katimugang bahagi ng Stream River sa Innerland sa Cloud Continent. Ang malaking lungsod ay tinawag na Arctic City. Ang lahat ay tila mapayapa sa lungsod na ito, halos walang away. Kung may nakipag-away, madadala sila ng isang grupo ng makapangyarihang law enforcers. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa mga taong dinala dahil hindi na sila muling nakita. Ang grupo ng mga tagapagpatupad ng batas na nagdala sa mga taong iyon palayo ay mula sa Blackwell Clan sa Arctic City. Ang Blackwell Clan ay ang No. Isang clan sa Arctic City. Isa rin itong first-rate na puwersa.
Hindi lang nila binantayan ang Arctic City, kundi kinokontrol din nila ang kalahati ng mga ari-arian sa Arctic City. Ang iba pang kalahati ng mga ari-arian sa Arctic City ay kontrolado ng ilang first-rate na puwersa. Ang isa sa kanila ay ang lumang Yin-Yang sect, na kasalukuyang kilala bilang Alvin sect. Sa labas ng Arctic City, dalawang silhouette ang sumunod sa karamihan at pumasok sa lungsod. Ito ay isang batang mag-asawa na kamukha ni Romeo at Juliet. Napakabilis, naging sentro sila ng atensyon. Ang gwapo naman ng binata. Napakaganda ng babaeng katabi niya. Ang ganda talaga. Maraming tao ang nagbulungan. Ang dalawang figure na kakapasok lang sa Arctic City ay sina Alvin at Irish na umalis sa Alvin sect kaninang umaga. Bagamat si Alvin ay ang sect master ng Alvin sect at ang kanyang pangalan ay kilala ng lahat sa hangganan, hindi pa maraming tao ang nakakita sa kanya noon. Sa makatuwid, walang nakakilala sa kanya sa masikip na kalye ng Arctic City. Wala ka bang nakitang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig noong nagpunta ka doon dati? Ang tanong ni Irish ay tila random. Gayunpaman, alam ni Alvin kung ano ang itinatanong niya. Ingat sila. Wala silang iniwan na bakas. Natahimik si Irish. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, tiyak na makikita mo silang muli. Tumango si Alvin. Baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Irish, alam mo ba kung bakit tayo nandito? Tumingin si Alvin kay Irish at mabilis na iniba ang paksa. Blackwell Clan. Ang malaking auction fair. Bagamat kuripot si Irish sa kanyang mga salita, nataman niya ang ulo. Natigilan si Alvin, at hindi niya maiwasang pilitin ang ngiti sa kanyang mukha. Paano mo nalaman iyon? Maraming tao ang nag-uusap tungkol dito noong papasok tayo sa lungsod, diretsyong sabi ni Irish. Narinig niya ang maraming tao na tinatalakay ang malaking auction fair na nagaganap sa auction square ng Blackwell Clan ngayon nang pumasok sila sa lungsod. Kaya naman naghinala siya na ang intensyon ni Alvin para sa paglalakbay na ito ay dumalo sa malaking auction fair na ginaganap tuwing 3 buwan sa auction square ng Blackwell Clan. Hindi ko inaasahan na ganoon ka maasikaso, bulalas ni Alvin, tama. Ang malaking auction fair ng Blackwell Clan ang pakay ng biyahe natin. Ilang araw ko nang hinihintay ang araw na ito. Nagkaroon lamang ng isang auction fair sa Arctic City. Ang auction fair ay kontrolado ng Blackwell Clan. Magdaraw sila ng malaking auction tuwing 3 buwan. Samantala, magkakaroon sila ng maliliit na auction fairs araw-araw. Matapos malaman ang tungkol sa pagkakaroon ng Arctic City at ang Blackwell Clan ilang araw na ang nakalipas, hinihintay ni Alvin ang araw na ito na dumating nang malaman niya ang tungkol sa malaking auction fair na inoorganisa ng Blackwell Clan tuwing 3 buwan. Dumating ang araw sa wakas. Let's go! Magtungo tayo sa Blackwell Clan's auction square. Magsisimula ang auction fair sa loob ng 1 oras, sabi ni Alvin kay Irish at dumiretso pagkatapos lumiko sa kanan. Bagamat unang pagkakataon niya sa Arctic City, parang pamilyar siya sa mga kalsada. Maging si Irish ay natigilan. Kanina ka pa ba dito? Hindi, ito ang unang pagkakataon ko rito, matapat na sabi ni Alvin. Pamilyar siya sa mga kalsada dahil naghanda si Paloma ng mapa ng buong Arctic City para sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Minarkahan nito ang mga ari-arian sa lungsod ng Arctic, kabilang ang pag-aari ng Alvin sect, pati na rin ang lokasyon ng auction square ng Blackwell Clan. Alam na alam ni Alvin ang layout ng lugar. Natural lang na alam niya ang daan patungo sa auction square ng Blackwell Clan tulad ng likod ng kanyang kamay dahil kabisado niya ang ruta. Bahagyang tumango si Irish pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Alvin. Narinig ko ang auction square ng Blackwell Clan ay iba sa karaniwang auction space. Isa itong alfresco auction square, sabi ni Alvin kay Irish habang nasa daan. Hindi nagtagal, dumating sina Alvin at Irish sa labas ng auction square ng Blackwell Clan. Nagkaroon ng maraming tao doon. Karamihan sa kanila ay nandoon lang para manood habang ang ilan sa kanila ay narito para sumali sa auction. Pupunta tayo dyan. Dinala ni Alvin si Irish sa kabilang panig. Sa sandaling ito, lumitaw ang mga individual na pavilion sa kanilang mga mata.
Ang isang malawak na landas na gawa sa limestone sa gitna ay nagpapahintulot sa mga tao na malayang maglakad. Hindi nagtagal, dumating sina Alvin at Irish bago ang pasukan ng limestone path. May nakita silang dalawang magandang babae na nakatayo sa magkabilang gilid ng pasukan. May ngiti sa kanilang mga mukha. Bagamat payak ang kanilang pananamit, matikas ang hitsura nila. Tumingin ang isa sa mga babae kina Alvin at Irish at nakangiting nagtanong, "Sir and Madam, pwede ko po bang malaman kung may binabalak kayong mag-auction?" Ang kanyang boses ay kasing tamis ng isang Oreo. "Nag-auction ako ng 2 item." Tumanggaw si Alvin. "Maaari ko bang malaman kung ano ang mga bagay na iyong isusubasta?" Malapit na magsisimula ang auction fair. "Hindi ka na pinapayagang mag-auction ng mga ordinaryong bagay ngayon?" tanong ng ginang. Walang alinlangan na ipinahihiwatig niya na ang auction fair ng Blackwell Clan ay hindi magsusubasta ng mga ordinaryong bagay. "Gusto kong mag-auction ng Grade 1 Spirit Weapon at Grade 1 Life Recovery Pill," mahinahong sabi ni Alvin. Tila hindi siya naapektuhan sa sinabi ng ginang. "Grade 1 Spirit Weapon. Grade 1 Life Recovery Pill. I'm really sorry, sir. Ang Blackwell Clan's only auctioning items na karapat-dapat na mapabilang sa finale," paumanhin ng ginang. Sa kanyang opinyon, kahit na ang Grade 1 Spirit Weapons ay mahalaga, hindi ito kwalipikado bilang isang item na karapat-dapat sa auction fair na ginaganap tuwing 3 buwan sa auction square ng Blackwell Clan. Ang isang Grade 1 Life Recovery Pill ay hindi gaanong kwalipikado. Tila inaasahan na ni Alvin ang reaksyon ng ginang dahil hindi siya nagulat. Mahinahon niyang sinabi, "Paano kung ito ay isang Grade 1 na Spirit Weapon na nagbibigay ng 70% boost at isang Grade 1 Life Recovery Pill na may higit sa 70% purity?" Freewa. Ang mga salita ni Alvin ay umalangaw-ngaw sa hangin. Naningkit ang mga mata ng dalawang babaeng nakatayo sa harapan niya. Mukha silang solemn na ngayon. "Sir, pwede mo bang ilabas ang Grade 1 Spirit Weapon mo para ma-examine ko? Kung talagang kagaya ng sinabi mo, ihahatid kita sa backstage para magpa-verify ng Grade 1 Life Recovery Pill na dala mo." Ang isa sa mga babae ay hindi talaga naniniwala sa mga salita ni Alvin, sinabi niya iyon na ilagay si Alvin sa kanyang lugar upang siya ay umalis. Ang boost ay Grade 1 Spirit Weapon na ipinagkaloob ay maaaring masuri ng sinumang martial artist na may origin energy sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang purity ng Grade 1 Life Recovery Pills ay kailangang ma-verify ng isang profesional na alchemist. Oo naman. Alam na alam ni Alvin na kung tatanggihan niya ang kahilingan ng ginang, iisipin nilang manluloko siya. Malamang na hindi naniniwala ang babae na mayroon siyang Grade 1 na Spirit Weapon na nagbigay ng 70% boost. Kaya naman, bigla niyang inilagay sa kamay ng ginang ang Grade 1 Spirit Weapon na inihanda niya. Ito ay isang Grade 1 na Spirit Sword na casual na pinino ni Alvin ilang araw na ang nakalipas. Bibigyan nito ang user ng 70% boost sa power. Akala ng ginang ay maaalis niya si Alvin. Gayunpaman, natigilan siya nang kunin ni Alvin ang Grade 1 na Spirit Weapon. Gayunpaman, bilang mga tauhan ng auction square ng Blackwell Clan, mabilis siyang nakabawi at kinuha ang Grade 1 na Spirit Weapon mula kay Alvin. Whoosh! Nang iwagayway ng ginang ang espada, nagbunga ito ng malutong na tunog ng pagsipol ng espada sa hangin. Sa sandaling ito, isang bagzo ng origin energy ang lumabas sa kamay ng babae at sumanib sa Grade 1 na Spirit Sword. Freewa. Sa wala kahit saan, lumitaw ang 1,000 sinaunang may sungay na mga dragon sa itaas ng ulo ng babae, na nagpapakita ng kanyang cultivation base sa 7th level Void Transformation Stage. Di nagtagal, lumitaw ang Heaven and Earth phenomenon sa tabi ng 1,000 sinaunang Horned Dragons, silhouettes. Mayroong isa pang 900 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon, hindi hihigit at hindi bababa. 70% boost. Naging seryoso ang maningning na mga mata ng ibang babae. Gulat ang nakasulat sa buong mukha niya habang nasasaksihan niya ang eksena sa harapan niya. Samantala, ang babaeng sumusubok sa Grade 1 na Spirit Sword ay natulala. Hindi niya akalain na mayroon talagang Grade 1 na Spirit Weapon sa mundo na maaaring magbigay ng 70% boost.
Ang mga babae ay napakabilis na nanumbalik ang kanilang kalmado. Pagkatapos magpalitan ng tingin, ibinalik ng babaeng sumubok sa grade 1 na spirit sword ang espada sa kanyang kamay kay Alvin. Ang kanyang saloobin ay sumailalim sa isang 180 degrees na pagbabago. Sir, Madam, this way please. Pinangunahan ng ginang sina Alvin at Irish sa limestone path pagkatapos niyang magsalita. Maraming tao ang nakaupo sa mga pavilion sa magkabilang gilid ng limestone path. Malinaw na narito sila para sa auction fair sa auction square ng Blackwell Clan ngayon. Habang nasa daan, si Alvin ay tumitingin-tingin sa paligid sa auction square ng Blackwell Clan. Ang auction fair ng Blackwell Clan ay mukhang marangyang ngunit eleganteng. Hindi nakakakilabot ang ambience. Sa halip, medyo masaya ang ambience. Sa dulo ng limestone path ay ang mataas na plataporma ng auction fair ng Blackwell Clan. Ito ay ang yugto ng auction. Sa likod ng entablado ng auction, dalawang pulang tela na katulad ng mga kortina ang nakasabit sa isang steel frame na nauna ng inihanda. Ang backstage ng auction fair ng Blackwell Clan ay nasa kabila ng mga pulang tela. This way please. Gayunpaman, ang babaeng nagdala kina Alvin at Irish ay hindi sila pinangunahan sa likod ng entablado sa pamamagitan ng mga pulang tela. Walang alinlangan na aakitin nila ang atensyon ng lahat kung gagawin nila iyon. Sa oras na iyon, malalaman ng lahat sa plaza na narito sina Alvin at Irish para mag-auction ng kanilang mga gamit. Gaya nga ng kasabihang, huwag ipakita ang iyong mga card. Walang magandang lalabas dito. Pinamunuan ng ginang sina Alvin at Irish sa paligid ng entablado. Matapos ang ilang nakatagong pagliko, sa huli ay pumasok sila sa isang tahimik na lagusan at matagumpay na nakarating sa backstage ng auction square. Gayunpaman, itinuring lamang itong panlabas na singsing ng backstage ng auction square dahil ang espasyo ay nahiwalay ng ilang pulang tela sa mga steel frame. Nagbigay ito ng isang pakiramdam ng misteryo. Dapat dito nila pinaglilingkuran ang mga taong nagsusubasta ng kanilang mga gamit, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Di nagtagal, napatunayang tama si Alvin. 1167. Sir and Madam, please give me a moment, sabi ng babaeng nagdala kina Alvin at Irish dito bago niya pinaghiwalay ang pulang tela at pumasok. Sa sandaling ito, sina Alvin at Irish lamang ang natitira sa labas. Matyaga silang naghintay. Nag-set up pa sila ng soundproof na inscription formation. Pinalawak ni Alvin ang kanyang spiritual energy out. Natuklasan niya na ang malaking shed na gawa sa steel frame at natatakpan ng pulang tela ay may simpleng inscription formation. Hindi naging mahirap para kay Alvin na matuklasan na ito ay isang inscription formation upang soundproof ang lugar. Maliwanag sa malaking shed. Makikita ng isa ang maraming silhouette na abala sa pagtatrabaho dito at doon. Ang ginang nakamakailan ay humiwalay kay Alvin at Irish ay hinarang ng isang lalaki pagkapasok niya. Nagtanong ang lalaki sa kanyang malalim na boses, bakit ka nandito? Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Vice Manager Brandon Blackwell. Napayuko agad ang ginang nang makita ang lalaki. Ang lalaki ay isa sa mga vice manager ng Blackwell Clan's auction fair. Siya ang namamahala sa pagpapanatiling patas sa auction at pagharap sa mga nanggugulo. Tinatanong kita, bakit ka nandito sa ganitong oras? Naiinip na tanong ni Brandon. May dalawang bisita dito. Dalawang bagay ang gusto nilang i-auction ngayon sa auction fair, agad na sabi ng ginang. Oh! Nagningning ang mga mata ni Brandon nang marinig niya ang mga salita ng ginang. Sa oras na ito, ang auction fair ng Blackwell Clan ay tatanggap lamang ng mga item na karapat-dapat na mapunta sa finale. Dahil ang ginang ay nagdala ng mga bisita na may mga item sa auction sa oras na ito, nangangahulugan ito na ang dalawang item ay hindi pa nababayaran. Dalhin mo ako sa kanila, sabi ni Brandon sa ginang. Oo. Bagamat walang pananagutan si Brandon sa bahaging ito ng auction, hindi naglakas loob na tanggihan ng ginang ang kanyang kahilingan. Agad niya itong dinala sa kanila. Nakita ni na Alvin at Irish na naghihintay sa labas na lumabas ang babae pagkaraan ng ilang sandali. Sumunod sa likod niya ang isang lalaki. Sir and Madam,
Ito ang Vice Manager ng aming Blackwell Clans Auction Fair, Brandon. Ipinakilala ng ginang si Brandon kina Alvin at Irish habang nakatingin sa kanila. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Brandon ay sinanay kay Irish. Hindi niya maalis ang tingin sa kanya. First time niyang makakita ng ganitong kagandahan. Napalingon lamang si Brandon nang kumunat ni Irish ang kanyang magagandang kilay. Nakangiti niyang sabi, "I wonder what items both of you are planning to auction off." Hindi niya sinabi sa'yo. Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Brandon. Napatingin si Brandon sa babaeng katabi niya. Vice Manager Brandon, pareho silang gustong mag-auction ng Grade 1 Spirit Weapon at Grade 1 Life Recovery Pill. Kaya, bago pa maipaliwanag ng ginang kung gaano pambihira ang mga gamit, pinutol siya ni Brandon sa kanyang malalim na boses, Grade 1 Spirit Weapon. Grade 1 Life Recovery Pill. Galit na tumingin si Brandon sa ginang. Ito ba ang iyong unang araw na nagtatrabaho sa aming Blackwell Clans Auction Fair? Hindi mo ba alam na ang malaking auction fair na ginagawa lamang isang beses kada 3 buwan ay hindi tumatanggap ng anumang mga item na hindi karapat-dapat sa finale bago magsimula ang auction? O sa tingin mo ba ang isang Grade 1 Spirit Weapon at Grade 1 Life Recovery Pill ay mga bagay na karapat-dapat na mapabilang sa aming malaking auction fair na nangyayari lamang isang beses bawat 3 buwan? Paulit-ulit na tinanong ni Brandon ang ginang. Ang kanyang tono ay naging mas walang galang habang siya ay nagpatuloy. Isang Grade 1 Spirit Weapon at isang Grade 1 Life Recovery Pill. Ang mga ito ay itinuturing na mahalagang mga bagay, ngunit ang ilan sa mga kilalang puwersa sa Inner Land ay maaaring makakuha ng mga ito hanggat handa silang magbayad ng mas maraming Origin Stones. Kahit na mas mahirap makakuha ng Grade 1 Spirit Weapons kaysa makakuha ng Grade 1 Medicinal Pill, hindi imposibleng makuha ang mga ito. Sa makatuwid, ang dalawang item na ito ay itinuring na hindi karapat-dapat na mapabilang sa malaking auction fair ng Blackwell Clan na ginaganap isang beses bawat 3 buwan. Vice Manager Brandon, ang Grade 1 Spirit Weapon na dala nila ay iba sa karaniwan. Sa harap ng patuloy na mga tanong ni Brandon, ang ginang ay hindi nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Namula ang pisngi niya. Magkaiba kaya sila? Napangisi si Brandon. Ang Grade 1 Spirit Weapon na dala nitong Sir at Madam ay Grade 1 Spirit Weapon na nagbibigay ng 70% boost in power, agad na paliwanag ng ginang. Isang Grade 1 na Spirit Weapon na nagbigay ng 70% boost sa kapangyarihan. Nasubukan na niya ito. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Brandon nang marinig niya ang mga salita ng ginang. Tiningnan niya kaagad sina Alvin at Irish, ang mukha niyang kanina ay malungkot ay may kaakit-akit ng ngiti. Sir at Madam, iniisip ko kung masusuri ko ang iyong Grade 1 Spirit Weapon. Tanong ni Brandon. Sumulyap si Alvin kay Brandon bago niya kinuha ang Grade 1 na Spirit Sword at basta-basta itong ipinasa kay Brandon. Matapos makuha ang Grade 1 na Spirit Sword, sinimulan ni Brandon na subukan ito. Sa kalaunan, natuklasan niya ang Grade 1 na Spirit Weapon na talagang nagbigay ng 70% boost sa kapangyarihan. Dapat malaman ng isa na ang karaniwang Grade 1 na Spirit Weapons na nagbigay ng 87% power boost ay itinuturing na mabuti, at Grade 1 Spirit Weapons na nagbigay ng 88% power boost ay bihira. Ang isang Grade 1 na Spirit Weapon na may 89% power boost ay itinuturing na pinakamataas na grado habang ang 70% na power boost ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Bumilis ang hininga ni Brandon nang tingnan niyang mabuti ang Grade 1 na Spirit Sword. Best of the best. Sinimulang himasin ni Brandon ang katawan ng Grade 1 na Spirit Sword sa kanyang mga kamay. Parang hinahaplos niya ang isang kalaguyo sa halip na isang malamig na bagay. Marahil ay iisipin ng isang tao na ang isang Grade 1 na Spirit Weapon na tulad nito ay katulad ng mga regular dahil ang pagpapalakas ng lakas ay mas kaunti lamang kumpara sa regular na Grade 1 na Spirit Weapons, ngunit ang halaga ng Grade 1 na Spirit Weapon na ito ay hindi lubos na umaasa sa kung gaano kalaki ang tulong na maibibigay nito sa isang martial artist. Ang isang Grade 1 na Spirit Weapon na nagbigay ng 70% power boost ay bihira. Ito ay walang alinlangan na isang napakahalagang bagay, lalo na sa ilang Grade 1 na mga manggagawa ng armas.
Posible rin para sa isa na maakit ang isang grade 1 na manggagawa ng armas na gumawa ng 100 grade 1 na spirit weapons gamit ang spirit weapon na ito na nagbigay ng 70% boost sa kapangyarihan. Ang isang grade 1 spirit weapon na tulad niyan ay talagang isang kayamanan sa grade 1 na mga manggagawa ng armas. May pagkakataong matutunan nilang gumawa ng grade 1 na spirit weapons na nagbigay ng 70% boost kung mapag-aaralan nila ito. Kung sila ay matagumpay, ang kanilang mga pangalan ay kakalat sa malayo at malawak na cloud continent, at ito ay maaalala para sa isang walang hanggan. Grade 1 weapons craftsmen ay walang pagkukulang. Ang tanging kulang sa kanila ay isang sandali upang gumawa ng marka sa kasaysayan. Magagawa nilang tamasahin ang kaluwalhatian, at marami ang maaalala ang mga ito sa daan-daang at libu-libong taon bago pa man sila makalimutan. Wala silang pagsisihan sa kanilang buhay. Ikaw ang vice manager na si Brandon, tama ba? Ang grade 1 ko bang spirit sword ay karapat-dapat na mapabilang sa auction fair ng iyong Blackwell clan ngayon? Tanong ni Alvin habang sinusulyapan si Brandon. Oo naman. Agad namang tumango si Brandon. Tumingin siya kay Alvin ng may maningning na mga mata habang nagtatanong, nabalitaan ko na pareho kayong nagsusubaste ng grade 1 life recovery pill. Maaari mo bang ilabas ito para ma-verify ko ito? Matapos makita ni Brandon ang grade 1 spirit weapon na nagbigay ng 70% boost sa kapangyarihan, sabik siyang tingnan ang grade 1 life recovery pill. Malakas ang pakiramdam niya na ang grade 1 life recovery pill ay kasing kakaiba ng grade 1 na spirit weapon sa kanyang mga kamay. Hindi malamang na ito ay isang regular na grade 1 life recovery pill. Ikaw. Umiling si Alvin pagkatapos niyang tingnan si Brandon. Mas maganda kung magpakuha ka ng alchemist para gawin yon. Sir, ang vice manager na si Brandon ay isang alchemist, sabi ng babaeng katabi ni Brandon. Nagpakita si Brandon ng mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay hindi nagtagal dahil sa sinabi ni Alvin. Alchemist ka. Aling grade? Tumingin si Alvin kay Brandon. Nakakunot ang noo niya habang sinasabi, kailangan natin ng kahit grade 2 alchemist para makita ang purity ng grade 1 medicinal pill. Sir, isa akong grade 3 alchemist. Bagamat hindi ko makita ang purity ng grade 1 medicinal pill, mararamdaman ko pa rin ito, sabi ni Brandon pagkatapos niyang huminga ng malalim. Isang grade 3 alchemist. Mas lalong sumimangot si Alvin ngayon. Maya-maya, mahinahon niyang sinabi, never mind then, I'll put with it. Di bale. Pagtiisan mo. Kumaibot ang mga labi ni Brandon. Pinipigilan niya ang galit na nanggagaling sa loob at sinubukang pilitin ang ngiti sa kanyang mukha. Sir, pakipakita po sa akin ang medicinal pill para ma-verify ko. Whoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang braso para ihagis ang grade 1 life recovery pill kay Brandon. Pagkatapos kunin ang grade 1 life recovery pill, sinimula ni Brandon na suriing mabuti ang tableta. Nagbago ang kanyang mga mata mula sa pagkagulat at pagkagulat. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Isang grade 1 life recovery pill na may higit pa. Higit sa 70% purity. Malakas na bulalas ni Brandon. Nagulat din ang babaeng nakatayo sa tabi niya. Isang grade 1 medicinal pill na may higit sa 70% purity. Talagang umiral ang ganyang grade 1 medicinal pills. Bagamat malaki ang pagpapalakas ng spirit weapon kumpara sa regular na spirit weapons, ang halaga ng grade 1 na spirit weapon na nagbigay ng higit sa 70% power boost ay higit na nakasalalay sa pagnanais ng grade 1 na mga manggagawa ng armas na makuha ito. Gayunpaman, ang isang grade 1 life recovery pill na may higit sa 70% purity ay hindi lamang may parehong halaga sa spirit weapon na maaaring magbigay ng 70% boost. Ang pagiging epektibo nito sa panggagamot ay ilang beses na higit pa kaysa sa regular na grade 1 life recovery pills. Ang nasabing grade 1 medicinal pill ay maaaring magligtas ng mga buhay sa mga kritikal na sandali. Magagawa nito ang hindi kayang gawin ng isang regular na grade 1 na life recovery pill. Sa mga tuntunin ng halaga, itong grade 1 life recovery pill na may higit sa 70% purity ay higit na mahalaga kaysa grade 1 spirit weapon na nagbigay ng 70% boost sa kapangyarihan.
Sir, pwede ko bang malaman kung saan mo nakuha itong grade 1 life recovery pill? May pills pa ba? Agad na tinitigan ni Brandon si Alvin. Isang bakas ng kasakiman ang sumilay sa lalim ng kanyang mga mata. 11:68. Bagamat ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Brandon ay nawala sa sandaling ito ay lumitaw, hindi ito pinalampas ni Alvin dahil siya ay mapagmasid. Wala na. Umiling si Alvin sa tanong ni Brandon. I found these two items in a Rollins. I looked everywhere back then pero wala akong nakitang iba. Ibig mong sabihin, isa lang ang spirit weapon mo at isang medicinal pill. Tinanong niya si Alvin. Nakatingin siya sa kanyang mga mata habang iniisip ang grade 1 na spirit sword at grade 1 life recovery pill sa kanyang mga kamay. Oo. Matigas na tumango si Alvin. Gayunpaman, may banayad ng ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, isang kakaibang tansong salamin ang lumitaw sa kamay ni Brandon. Agad niya itong itinuro kina Alvin at Irish. Demon Revelation Mirror. Masasabi ni Alvin sa isang sulyap lang na ang tansong salamin sa kamay ni Brandon ay hindi isang normal na salamin. Isa itong salamin na nagpapakita ng tunay na anyo ng isang demonyo. Di nagtagal, tumingin si Brandon sa tansong salamin. Isang kaakit-akit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita niya ang lalaki at babae na naaninag sa salamin. Hindi sila demonyo. Sa wakas ay natitiyak niya na ang mga batang mag-asawa sa kanyang paningin ay hindi mga demonyo kundi mga tao. Ang isa sa kanila ay humigit kumulang 25 taong gulang habang ang isa ay nasa kanyang early 20s. Ang gayong mga tao ay hindi magkakaroon ng pambihirang mga kakayahan gaano man kahusay at gaano kalakas ang kanilang pangunawa. Vice Manager Brandon. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang inalis ni Brandon ang Demon Revelation Mirror. Mas malamig ang tono niya ngayon. Hindi mo ba naisip na impolite na ituro ang Demon Revelation Mirror sa isang tao? Ang Demon Revelation Mirror ay hindi bihira sa Cloud Continent kahit na ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Maaari itong makilala kung ang isang tao ay isang demonyo o hindi. Kung ang isang demonyo ay tumingin sa salamin, ang salamin ay magpapakita ng kanyang tunay na anyo. Walang sino man ang random na magtuturo ng Demon Revelation Mirror sa ibang tao dahil ito ay itinuturing na bastos. Impolite. Natigilan si Brandon nang marinig niya ang mga salita ni Alvin bago nabuo ang ngiti sa kanyang mukha. Kailangan ko bang maging magalang kapag nakikipag-usap sa mga manloloko tulad ninyong dalawa? Mga pandaraya. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Brandon. Samantala, si Irish na nakatayo sa tabi ni Alvin ay naglalabas ng nakakatakot na malamig na aura. Nanlamig din ang maganda niyang mukha. Maging ang babaeng katabi ni Brandon ay nagulat nang iangat ni Brandon ang kanyang braso at inilagay sa kanyang kamay ang grade 1 spirit sword at grade 1 life recovery pill sa kanyang special ring. Kung pareho kayong gustong mabuhay, tumakbo kayo sa abot ng inyong makakaya. Sigaw ni Brandon. Ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng layuning pumatay habang tinitingnan niya sina Alvin at Irish. Malinaw na ninakawan ni Brandon ang grade 1 spirit weapon ni Alvin at grade 1 life recovery pill sa sikat ng araw. Ang dahilan kung bakit niya itinutok ang Demon Revelation Mirror kina Alvin at Irish kanina ay para masigurado na pareho silang hindi mga demonyo. Dahil hindi sila mga demonyo, hindi sila nakakapinsala. Ngayon ay hayagan na niyang nakawin ang mga bagay na binabalak nilang i-auction na para bang ito ay isang bagay na syempre. Hindi pinansin ni Brandon sina Alvin at Irish pagkatapos niyang magsalita. Tumingin siya sa babaeng nakatayo sa tabi niya at mahinahong sinabi, "Sumunod ka sa akin." Medyo namutla ang ginang nang marinig iyon, ngunit masunurin niyang sinundan si Brandon papunta sa backstage ng auction fair. Gusto ko siyang patayin. Malamig na sabi ni Irish at humakbang pasulong. Handa siyang habulin siya. Wala kang kapare sa kanya. Iniabot ni Alvin ang kanyang braso at hinawakan ang kamay ni Irish para pigilan siya. Hindi mahirap ibalik sa isang tao ang isang bagay na pag-aari ko, Alvin, mahinang ungol ni Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Malamig ang boses niya. Lumingon si Irish para tingnan siya. Whoosh!
Kasunod nito, si Alvin ang nanguna at pumasok sa backstage ng auction fair. Sinundan siya ni Irish. Sa oras na ito, ang dalawa sa kanila ay agad na itinulak sa limelight dahil maliwanag na sila ay mga tagalabas. Estranghero sila sa mga tao sa auction fair ng Blackwell Clan. Sino ka? Tanong ng marami habang nakakunot ang noo. Sino tayo? Napangiti si Alvin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Brandon na nakatayo sa gilid, at mahinahong sinabi niya, kailangan mong tanungin si Vice Manager Brandon tungkol dito. Whoosh! 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 Agad na naging sentro ng atensyon si Brandon. Maya-maya, isang marangal na matandang nakasuot ng pilak na damit ang humakbang pasulong at tumingin kay Brandon. Mukha siyang inis at nakasimangot na tinanong si Brandon, anong nangyayari, Brandon? Manager, hindi nang ahas na magantala si Brandon habang magalang niyang binati ang matandang nakasuot ng pilak. Ang matandang nakasuot ng pilak ay ang tagapamahala ng perya ng auction ng Blackwell Clan. Pagkatapos batiin ang matandang nakasuot ng pilak, si Brandon ay tumingin kay Alvin at Irish ng mahinahon at sinabing, mga manloloko lang sila. Aalisin ko sila kaagad. Mukhang hindi siya nagulat sa hitsura ni na Alvin at Irish. Malamig na tinitigan sila ni Brandon at dahan-daang sinabi, gusto kong palayain kayong dalawa. Dahil humihingi kayo ng kamatayan, tutuperin ko ang hiling ninyo. Ang kanyang boses ay nagpahayag ng isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay. Deal with this quick. Magsisimula ang auction sa kalahating oras. Huwag gawing komplikado ang sitwasyon, sabi ng matanda na nakapilak na nakasuot ng sulyap kay Brandon. Oo, agad na tugon ni Brandon at tumingin kina Alvin at Irish. Puno ng killing intent ang mga mata niya. Kung hindi ibigay ng Blackwell Clan ang mga gamit ko ngayon at bibigyan ako ng makatwirang sagot. Huwag mo nang isipin ang pagkakaroon ng auction na ito muli sa auction square ng Blackwell Clan. Si Alvin ay mukhang kalmado habang nakaharap ang isang mukhang mabangis na si Brandon. Gayunpaman, ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas, at hindi siya nag-abala na bawasan ito. Freewa! Ang mga salita ni Alvin ay umalangaw-ngaw sa hangin. Agad na nagbago ang mga mukha ng lahat ng nasa backstage ng auction fair, kabilang ang matandang nakasuot ng silver. Galit na galit silang nakatingin kay Alvin. Isang banta. Iyon ay isang hubad na pagbabanta. Ang binata na nakasuot ng purple ay nagbabanta sa auction fair ng kanilang Blackwell Clan at sa kanilang Blackwell Clan. Patay ka, brat. Ang mukha ni Brandon ay naging malungkot nang tumindi ang layuning pumatay sa kanyang mga mata. Siya ay naghahanda upang salakayin si Alvin habang siya ay gumagalaw. Whoosh! Gayunpaman, isang silhouette ang lumitaw sa harap ni Alvin at humarang sa daan ni Brandon. Agad siyang huminto sa paggalaw. Manager, anong ginagawa mo? Isang silver silhouette ang nakatayo sa harap ni Alvin sa sandaling ito. Iyon ang manager ng auction fair ng Blackwell Clan, ang matandang nakapilak na damit. Tumingin siya kay Alvin at nagtanong sa kanyang malalim na boses, tinatakot mo ba ang aming Blackwell Clan? Maaari mong sabihin iyan, casual na sagot ni Alvin sa matandang nakasuot ng pilak. Mukhang hindi siya nag-aalala sa maaaring gawin sa kanya ng Blackwell Clan. Napaka-daring mo, sabi ng matandang nakasuot ng pilak. Sa palagay ko ay hindi ako matapang. Sinusubukan kong maging makatwiran. Naniniwala ako na ang Blackwell Clan ay isang matuwid na angkan at hindi magkakaroon ng parasito sa angkan, sabi ni Alvin habang nakatutok siya kay Brandon. Halata naman kung sino ang kausap niya. Anong kalokohan ang ibinubugbog mo? Tumingin si Brandon kay Alvin. May bakas ng gulat sa kanyang mga mata, at siya ay nagalit. How dare you say you're trying to be reasonable when you're trying to cheat our Blackwell Clan's auction fair? Tumingin muli si Brandon sa matandang nakapilak na nakasuot ng damit habang sinabi niya, Manager, dapat kang maghanda para sa auction. Hayaan mo akong hawakan ang maliit na bagay na ito. Aalisin ko sila kaagad, sabi ni Brandon habang nakatingin kina Alvin at Irish. Para siyang nakatingin sa dalawang patay. Walang nagmamadali. Gusto kong malaman kung ano ang eksaktong nangyari, sabi ng matandang nakasuot ng pilak habang nakatingin kay Brandon.
Narinig ni Brandon ang kanyang mga salita at tumingin sa isang babaeng nakatayo sa malayo. Ang babae ang nagdala kina Alvin at Irish. Ikaw. Halika dito. Sabihin mo sa manager kung ano ang nangyari. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng babae nang marinig niya ang mga salita ni Brandon. Gayunpaman, mabilis siyang nagtanggal ng ngipin at naglakad palapit sa kanya. Sumimangot ang matandang nakasuot ng pilak. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Manager, siya ang nagdala sa kanila. Mas maganda kung hayaan ko siyang magsabi sa iyo ng mga detalye ng nangyari, paliwanag ni Brandon. Tumango ang matandang nakasuot ng pilak at tumingin sa babaeng nasa harapan niya. Sabihin mo sa akin. Oo, manager. Halata namang medyo hindi mapalagay ang ginang sa pagharap sa matanda. Marahan niyang sinabi, manager, sinabi ng dalawang bisitang ito na mayroon silang dalawang item na gusto nilang i-auction ng mas maaga. Sinabi ko sa kanila maliban kung mayroon silang isang bagay na karapat-dapat na mapabilang sa finale, hindi namin pinapayagan ang sinuman na pumasok sa backstage ng aming Blackwell Clans Auction Fair. Napatingin ang ginang sa lalaki at babae na malamig na nakatingin sa kanya nang magsalita ito. May nararamdamang guilt at helplessness sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Kasabay nito, kinausap ng ginang sina Alvin at Irish sa pamamagitan ng voice transmission, pasensya na po, sir at madam. Wala na po akong magagawa pa. Sabi ni Vice Manager Brandon Yu kung hindi ko gagawin ang sinabi sa akin, hindi lang niya ako papatayin, kundi papatayin din niya ang pamilya ko. Ang mukha ni Irish ay naging malungkot. Lalong tumindi ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata nang tumingin muli siya kay Brandon. Bagamat si Alvin ay nanatiling kalmado sa panlabas na anyo, isang bakas ng lamig ang sumilay sa lalim ng kanyang mga mata. Hindi lamang ninakawan siya ni Brandon ng kanyang mga gamit, ngunit binyantaan pa niya ang isang mahinang babae gamit ang gayong maruming taktika. Hinatulan na niya ng kamatayan si Brandon sa kanyang puso. Hindi niya ito pakakawalan kung hindi namatay si Brandon. Sabi ng dalawang bisitang ito, ang mga bagay na gusto nilang ilagay para sa auction ay mga kayamanan na karapat-dapat na mapabilang sa finale. Kaya dinala ko sila sa lugar ng auction at kinuha ang vice manager na si Brandon upang i-verify ito, patuloy na pagsasalita ng ginang. Nang makilala sila ng vice manager na si Brandon at hilingin sa kanila na ilabas ang mga bagay na gusto nilang ilagay para sa auction, nag-alinlangan sila at wala silang nailabas sa huli. Nagalit si Vice Manager Brandon dahil doon. Kinundenan niya sila at sinabing sinusubukan nilang dayin ang auction fair ng ating Blackwell clan at pinaalis sila. Sino ang nakakaalam na tatalikod sila at akusahan si Vice Manager Brandon na kinuha ang kanilang mga gamit at hinabol siya sa backstage. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.